Tinanggal siya sa grupo ng mga bayani dahil wala raw siyang silbi, pero lingid sa kaalaman ng lahat, may taglay pala siyang napakalakas na kakayahan sa lahat ng bagay maliban lang sa pakikipaglaban. Si Kurt ay isang 15 anyos na binatilyo na galing sa isang liblib na baryo sa isang bundok, isang lugar na halos walang nakakakilala o nakakarinig pa. Pangarap niyang maging adventurer, kaya't pumunta siya sa lungsod at sumali sa isang S-rank adventurer party, pero bilang tagapagbantay lamang ng mga gamit. Habang ang mga kasamahan niya ay lumalaban sa makapangyarihang halimaw, si Kurt ay muntik nang mamatay bago pa magsimula ang laban. Gayunpaman, ipinagmamalaki pa rin niya na bahagi siya ng grupong tinuturing na mga bayani ng buong kaharian, hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang pinaalis ng mga ito. Dahil rito ay nagulat si Kurt at agad niyang tinanong kung ano ang kanyang nagawa, ngunit sinabi ng leader ng grupo na wala naman siyang ginawa, at yun nga ang naging problema. Sa kanilang mundo, 4 lang dapat ang miyembro ng bawat grupo, kaya't kinailangan siyang alisin para mapalitan ng isang makapangyarihang mage na mas makakatulong pa sa laban. Sa pagkakataong ito ay nakiusap si Kurt na huwag siyang paalisin, pero tuluyan siyang itinaboy at tinawag pang talunan, ngunit sa halip na malugmok ay agad siyang nagtungo sa susunod na lungsod at naghanap ng trabaho sa isang ahensya. Sa pagpasok pa lang niya sa gusali, sinalubong siya ng isang masayahing tagapangasiwa na agad siyang kinakapanayam, at nagulat ito nang malaman na galing siya sa isang malakas na grupo na kamakailan lang ay naging SS rank. Nalungkot si Kurt habang ikinukwento niya ang lahat ng nangyari, pero hinimok siya ng tagapangasiwa at sinabing malaki pa rin ang naging bahagi nito sa kanyang karanasan. Sinubukan siya nitong bigyan ng pagsusulit upang malaman kung may natatagong kakayahan siya, pero puro mababang ranggo ang lumabas sa lahat ng combat skills niya. Dahil doon ay lalo siyang nawalan ng pag-asa, pero sinabi ng tagapangasiwa na may isa pang tagapagsuri para sa mga walang combat skills na babalik sa susunod na linggo. Ngunit sa mga sandaling ito ay tahimik na sinabi ni Kurt na wala na talaga siyang pera, kaya't pinayagan siya ng tagapangasiwa na subukan ang isa pang bagay. Inutusan siya nitong buhati ng isang sako ng buhangin sa isang sulok, at pagkahawak pa lang niya rito, naramdaman niyang hinihigop ng bag ang kanyang mana. Sa ilang segundo ay biglang bumigat ang sako, kaya agad siyang pinatigil ng tagapangasiwa at sinabi nito na may pangunahing lakas siya at resistensya kaya maaari siyang pumasok bilang construction worker pansamantala. Masaya namang tinanggap ni Kurt ang kanyang alok, at agad siyang dinala sa lugar kung saan sinalubong siya ng isang masungit na foreman, at tiningnan nito ang kanyang manipis na katawan at istatistika, pero tinanggap din siya dahil kulang na kulang sila sa tao. Ipinaliwanag ng kanyang foreman na ang trabaho niya ay maghalo ng semento at ayusin ang pader ng syudad, at kailangan niyang ubusin ang kalahating kahon ng semento sa loob ng 3 oras, at kapag hindi niya ito nagawa ay matatanggal siya. Umalis ang kanyang foreman nang hindi na siya binigyan ng pagkakataong magtanong, kaya't naisip ni Kurt na gamitan ng kaunting mahika ang semento, isang karaniwang kaalaman sa kanilang baryo para mas mapatibay ito. Nang bumalik ang kanyang foreman, nanlaki ang mga mata nito nang makita niya na 30% ng pader ay naayos na ni Kurt at nagamit na niya ang lahat ng semento. Hindi makapaniwala ang kanyang foreman na kaya ng isang walang karanasan ang ganoong trabaho sa loob ng 3 oras, ngunit inakala ni Kurt na galit ito kaya dali-dali siyang humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabihan si Kurt ng kanyang foreman na pumasok pa rin sa kanyang trabaho hanggat kaya niya, at ibinigay pa ang lahat ng kanyang pera. At sinabi pa niya na ang natitirang sahod ni Kurt ay ipapadala na lang ng kanyang agency. Sa loob ng 3 araw, mag-isa niyang natapos ang paglagay ng semento sa kalahating pader ng syudad, na nagdulot ng pagkataranta sa ibang mga manggagawa. Napansin ito ni foreman, kaya't sinabi niya na hindi na kailangang pumasok ni Kurt sa susunod na araw, dahil kung magpapatuloy kasi ito ay baka mawalan na ng trabaho ang ibang nangangailangan. Ibinigay niya ang natitirang sahod ni Kurt at pinayuhan siyang maghanap ng trabahong mas babagay sa kakayahan niya sa kabisera, ngunit tulad ng ibang tao na kulang sa tiwala sa kanilang sarili, inakala ni Kurt na pinapaalis lang siya ni foreman. Pumunta siya sa agency at sinabi sa tagapangasiwa na nawalan siya ng trabaho, ngunit biglang narinig nila ang isang babae na nakikipagtalo sa isa pang tagapangasiwa tungkol sa inaalok na trabaho. Ang babaeng nagngangalang Lucia ay naghahanap ng isang binata na makakasama niya sa pagmimina, ngunit babayaran lang sila kapag makakahukay sila ng mahalagang bagay. Sinabihan siya ng mga tagapangasiwa na hindi makatarungan ang kanyang alok, ngunit desperado na si Kurt kaya agad siyang nagpresenta na kunin siya, dahil may karanasan naman siya sa pagmimina sa kanilang baryo.
Binalaan siya ng tagapangasiwa na malaki ang posibilidad na hindi siya makakatanggap ng sahod, at maging si Lucia ay nagsabing mas gusto niyang kumuha ng matipunong tao kaysa sa payat na tulad ni Kurt. Ngunit dahil wala naman siyang pambayad ay pumayag na rin siyang isama si Kurt, at habang papaalis si Kurt, napatingin sa kanya ang tagapangasiwa at nagsimulang mag-imagine na gawin siyang personal na boy toy. Ngunit kasabay nito, bigla siyang tinawag ng kanyang kasama at sinabing dumating na ang tseke mula sa construction boss para sa natitirang sahod ni Kurt. Gulat na gulat ang tagapangasiwa nang makita na binayaran si Kurt ng 200 gintong barya, kaya natisod siya sa mga sandbag. Tinulungan siya ng kanyang kasama at sinabi na hindi ordinaryong sandbag ang mga ito, kundi isang espesyal na gamit para sukatin ang mahika ng isang tao, at tanging mga royal mage lamang ang makakagalaw sa mga bagay na ito. Sinubukan ng tagapangasiwa na itabi ang sandbag pero hindi man lang ito gumalaw, at naalala niya kung gaano kadaling binuhat ni Kurt ang mga ito, kaya't napaisip siya kung gaano ba talaga kalakas si Kurt. Sa kabilang banda, dinala ni Lucia si Kurt sa isang bundok at sinabi na sa iisang tolda lang sila matutulog ngayong gabi, ngunit nataranta si Kurt dahil baka hindi niya makontrol ang sarili niya sa tabi ng isang magandang babae. Nagulat si Lucia dahil si Kurt ang unang lalaki na tumawag sa kanya na maganda, at matapos siyang asarin ni Lucia sa pagiging bolero, binigyan siya nito ng hapunan na isang pinakuloang patatas lang. Ngunit masarap pa rin ito para kay Kurt, dahil matagal na rin mula nang may naghanda ng pagkain para sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Lucia ay hindi mapigilan ni Kurt ang kanyang sarili dahil sa itsura nito na walang kalaban-laban. Pero bilang isang maginoo at medyo duwag, lumabas na lang siya sa tolda para maglabas ng init sa katawan at doon na rin siya natulog. Sinusubukan lang pala ni Lucia kung karapat-dapat ba si Kurt sa trabahong ito, at dahil sa bait at kagwapuhan ng binatilyo ay unti-unti siyang naaakit. Kinaumagahan, nadatnan niyang natutulog si Kurt sa labas, at napansin din niyang inayos nito ang kanyang sira-sirang damit. Habang humahanga siya kay Kurt ay bigla itong nagising, kaya't agad siyang dumiretso sa kanilang usapan, na kailangan nilang kumita ng 10 gintong barya bago matapos ang linggo. Hindi alam ni Lucia kung paano makakahanap ng mahalagang bagay sa bundok, pero sa kabutihang palad, may alam si Kurt at ginamit niya ang kanyang kaalaman para makahanap agad ng batong may kristal sa loob na nagkakahalaga ng 3 gintong barya. Halos hindi makapaniwala si Lucia sa nakita niya, dahil sa loob lamang ng ilang oras ay nakakalap na si Kurt ng maraming kristal. Pero sinabi niya kay Lucia na hindi ganoon kalaki ang halaga ng mga ito dahil masyado itong maliliit, kaya't nagpa siya si Kurt na gawing magic crystal ang mga ito, at nabigla si Lucia dahil bihira lang ang mga tao na kayang gumawa ng ganoon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, natapos na agad ni Kurt ang pagproseso ng isa, kaya't lalo siyang namangha dahil alam niyang inaabot ng 1 oras ang paggawa kahit na ang isang maliit na magic crystal. Dahil sa mga sinabi ni Lucia, napaisip tuloy si Kurt tungkol sa mga bihasang manggagawang kayang gumamit ng mahika ng 1 buong oras nang hindi napapagod. Alam ni Lucia na magkaiba ang kanilang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay, pero pinabayaan na lang niya si Kurt sa ginagawa nito. Nang matapos na ang mga magic crystal, nagpa siya si Lucia na pumunta sa lungsod para ibenta ang mga ito, habang naiwan si Kurt upang higit pang tuklasin ang bundok. Pagdating sa istasyon ng mga kabalyero, ipinakita ni Lucia ang mga magic crystal, ngunit nang hinanapan siya ng mga dokumento sa pinagmulan ng mga ito ay ipinakita niya ang isang kwintas. Nagulat ang kabalyero dahil ang kwintas ay tanda na siya ay isang adventurer na direktang nagtatrabaho para sa pamilya ng hari. Agad siyang pinayagan ng mga kabalyero na gamitin ang teleportation device papunta sa kabiserang lungsod, dahil hindi alam ng mga kabalyero na matagal nang wala si Lucia sa serbisyo ng hari. Pagdating doon ay dumiretso siya sa kaibigan niyang si Miko upang ibenta ang mga kristal, ngunit sa simula ay sinabi ni Miko na mukhang mababa lang ang halaga ng mga kristal dahil hindi ito masyadong kumikinang. Ngunit matapos niya itong masusing suriin, bigla siyang nag-alok ng 10 gintong barya para sa isang piraso. Napatulala si Lucia sa halagang iyon, kaya ipinaliwanag ni Miko na ang kristal ay may 10 ulit na dami ng mana, at ang dahilan kung bakit hindi ito kumikislap ay dahil nananatili ang mana sa loob nito. Sinabi ni Lucia na mayroon pa siyang 49 na kristal, at agad itong binili ni Miko, ngunit matapos ang transaksyon ay tinanong ni Miko kung sino ang gumawa ng mga kristal, pero tumanggi si Lucia na isiwalat ang pagkakakilanlan ni Kurt nang walang pahintulot nito. Kahit pa ginamit ni Miko ang kanyang kapangyarihan bilang court mage upang pilitin siya, nanindigan si Lucia at sa huli ay hiniling ni Miko na huwag hayaang umalis ng bansa ang gumawa ng mga kristal. Kasabay nito,
Ipinahayag ni Miko na kung papayag itong maglingkod sa kaharian, maaari siyang bigyan ng titulong maharlika at posisyon bilang court mage. Dahil sa kanyang alok ay pumayag si Lucia, pero nang makalabas siya ng tindahan ay nagsimula na siyang kabahan. Kinaumagahan, bumalik siya sa naunang lungsod at agad na nagtungo sa job agency para alamin ang tungkol kay Kurt. Sinikap ng tagapangasiwa na pangalagaan ang impormasyon, pero ginamit ni Lucia ang Royal Pass upang mabasa ang mga istatistika ni Kurt. Lubos siyang nagulat sa mga nagawa nito, kaya inutusan niya ang tagapangasiwa na huwag kailanman ipaalam ang anuman tungkol kay Kurt sa kahit sino. Pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang buong halaga na nakuha mula sa mga kristal sa pangalan ni Kurt, at pagkatapos ay nagtungo siya sa bundok upang bisitahin ang binatilyo. Pagdating doon ay laking gulat niya nang makita niya na nakatayo na ang isang bahay na si Kurt mismo ang gumawa sa loob lamang ng isang araw. Matapos ang lahat ng ito, parang hindi man lang nakaramdam ng pagod si Kurt, dahil ayon sa kanya ay normal lang ang ganitong gawain sa kanilang nayon. Pagkapasok nila sa bahay, sinabi ni Lucia kay Kurt na inalok siya ng posisyon bilang direktor ng Royal Magic Technology Research Lab, pati na rin ang titulong maharlika bilang pagkilala sa mga magic crystal na kanyang nilikha. Hindi makapaniwala si Kurt sa kanyang narinig, ngunit nang tanungin siya ni Lucia tungkol sa kanyang desisyon, tinanggihan niya ang alok dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat mamuno sa ibang tao. Idinagdag pa niya na masaya siya sa pagiging freelancer sa ngayon, na naging dahilan upang biglang mahiya si Lucia. Ikinwento ni Lucia na kumita siya ng malaking halaga mula sa pagbebenta ng mga magic crystal na ginawa ni Kurt, ngunit dahil wala naman siyang ambag sa paggawa ng mga iyon, isang gintong barya lang ang kinuha niyang kabayaran at inilagay ang natitirang pera sa account ni Kurt. Sa pagkakataong ito ay nakiusap siya kay Kurt na muling magtrabaho sa kanya upang makapagbenta siya ng mga magic crystal na gagawin nito at kumita sa pamamagitan ng komisyon. Masiglang sinabi ni Kurt na may nahanap siyang bagong lugar kung saan may mapagkukunan ng likas na yaman, at agad niyang sinabing ihahanda na niya ang mga gamit niya. Pinigilan siya ni Lucia dahil iniisip niya na baka pagod pa ito, ngunit sinabi ni Kurt na nakapagpahinga naman siya ng 6 na oras, kaya't naguluhan si Lucia kung paano niya nagawa iyon gayong siya rin ang nagtayo ng buong bahay. Agad na iniisip ni Kurt na baka nagtatampo si Lucia dahil sobra ang tulog niya, dahil noong nakaraan kasi ay 4 na oras lang siya natutulog habang kasama ang mga S-rank adventurer party. Sa ilang sandali ay dinala ni Kurt si Lucia sa lugar na tinutukoy niya, at pinayuhan niya na huwag lalampas sa 50 metrong lalim sa paghuhukay. Pagkatapos ay iniwan niya si Lucia roon at nagtungo sa dating pwesto, kung saan sila unang nakakuha ng mga magic crystal upang ipagpatuloy ang paghahanap sa mga ito. Makalipas ang ilang oras, nakahukay si Lucia ng isang bato na kasing laki ng kanyang ulo, at tuwang-tuwa siya dahil pakiramdam niya ay kikita siya mula sa sarili niyang pagsisikap. Nagpasya siyang tingnan kung nasaan si Kurt at tiwalang may nabuo na itong kuweba, ngunit tulad ng dati ay nalampasan ni Kurt ang inaasahan niya. Nakagawa ito ng isang maayos na minahan sa bundok, at nilagyan pa ng kumikinang na damo ang mga dingding para hindi na kailanganin ng ilaw. Napahiyaw si Lucia sa gulat, at dumating naman si Kurt habang dala ang isang kahon na puno ng mga bato. Agad siyang tinanong ni Lucia kung kamusta ang trabaho, at sinabi ni Kurt na sa kasamaang palad, puro walang kwentang bato lang ang nakuha niya at kaunting halaga lang ang likas na yaman ang nahanap niya. Lihim na natuwa si Lucia sa kanyang narinig, ngunit biglang napatigil ng banggitin ni Kurt na ang walang kwentang bato ay tinatawag na mithril. Ipinaliwanag niya na sa kanilang lugar, ay sobrang dami ng mithril kaya't itinatapon na lang nila ito, at halos sumabog ang isipan ni Lucia sa narinig, dahil ang mithril ay mas mahal pa sa platinum at diamond. Napaluhod siya sa pagkadismaya, pero nagtanong pa rin kung ano talaga ang batong hinahanap ni Kurt. Ipinakita ni Kurt ang isang piraso ng orichalcum, na agad nakilala ni Lucia bilang ang maalamat na metal na tinaguri ang Medal of the Gods. Tinanong niya kung paano ito nahanap ni Kurt, at ipinaliwanag nito na kahit saan sa mundo, basta lumampas ka sa 7 kilometro ang lalim, makikita mo na ang orichalcum. Wala nang lakas si Lucia para magulat pa, tahimik na lang niyang kinumpirma na si Kurt ay naghukay ng 7 kilometro at nakabalik sa ibabaw sa loob ng ilang oras na inabot niya sa paghahanap ng likas na yaman. Sa mga sandaling ito ay biglang lumitaw ang sinag ng araw sa loob ng minahan mula sa kabilang dulo, at dito napagtanto ni Lucia na nakahukay pala si Kurt ng isang kuweba na tumagos sa kabundukan habang siya ay nagmimina. Dahil sa kanyang mga nakita ay hindi na siya nagtataka dahil normal na lang ito para kay Kurt. Sa kabutihang palad, magagamit ni Lucia ang kuweba bilang bagong daan papunta sa lungsod na malapit sa kanilang nayon,
at dahil dito ay mas mapapaikli na ang oras ng kanilang biyahe. Pagkatapos ay napagdesisyonan niya na ipagamit ito sa mga lisensyadong mga ngalakal kapalit ng ilang pera para sa maintenance, na sapat na para matustusan ang kanyang buwis at pang-araw-araw na gastusin. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Kurt sa sentro ng lungsod at doon ay nakasalubong niya si Bandana, isa sa dati niyang kasamahan sa kanilang party. Masaya siya na makita ito at agad na nagtanong kung naroon rin ang ibang miyembro ng kanilang grupo, ngunit sinabi ni Bandana na umalis na rin siya sa kanilang party. Sinabi niya na matapos tanggalin si Kurt sa kanilang grupo ay nahihirapan na ang natitirang miyembro sa mga misyon, at alam ni Bandana na malapit nang mabuwag ang kanilang team. Bukod pa rito, nagkaroon pa ng isang insidente na nagpabigat sa sitwasyon, nang magwala ang kanilang leader sa isang sikat na kainan dahil hindi niya nagustuhan ang pagkain. Sinira nito ang lugar at umalis nang hindi nagbabayad, kaya't nagsimulang maghanap ang mga gwardya sa kanya. Dahil sa mga pangyayari ay inutusan siya ng kanilang party leader na hanapin si Kurt at pilitin na bumalik upang magluto para sa kanila. Kinuha ni Bandana ang teleportation stone sa dahilan na mas mapapabilis nito ang paghahanap, pero sa totoo lang, alam niyang mahuhuli na ito ng mga bantay at dahil nawala na rin ang kanilang healer na tinawag ng simbahan, wala na siyang dahilan para bumalik pa. Gayunpaman ay hindi niya ito sinabi kay Kurt, ang sinabi lang niya ay natanggal rin siya sa kanilang grupo. Nalungkot si Kurt sa kanyang narinig, dahil sa kanyang palagay ay hindi na siya kailanman makakabalik sa kanyang dating kasama. Inamin ni Kurt na hinahangaan niya ang kanilang dating leader, pero napailing lang si Bandana dahil alam niya na may baho itong itinatago na hindi alam ng iba. Upang ibaling ang kanilang usapan, sinabi ni Bandana na freelancer na rin siya ngayon gaya ni Kurt, at dahil pareho silang walang permanenteng grupo, nag-alok siya na magtulungan na lang sila. Binanggit niya na may kaibigan siya na nangangailangan ng tulong, isang 8-layer meister, isa sa 15 pinakamagagaling na tagagawa sa buong kaharian. Nakiusap siya kay Kurt na tulungan ang kaibigan niya, kaya't hindi siya natanggihan ni Kurt at sinundan niya ang mapa at nakarating sa workshop ng nasabing master craftsman. Binuksan ang pinto ng isang cute na elf, at nagulat si Kurt dahil akala niya na ito ang 8-layer meister, ngunit agad namang nagpakilala ang elf bilang si Michelle, ang assistant ng master craftsman. Masaya siya na pinatuloy si Kurt matapos niyang malaman na ito ay ipinadala ni Bandana, ngunit pagkapasok pa lang ni Kurt sa bahay, agad siyang nagsisi dahil amoy isda ang buong lugar na parang kwarto ng binatang di marunong maglinis. Sobrang kalat at dumi ng buong bahay, kaya't inamin ni Michelle na kailangan niya ang tulong ni Kurt sa paglilinis. Dito napagtanto ni Kurt na hindi pala siya tinawag para tumulong sa mga gawaing teknikal, kundi para mag-ayos ng bahay. Maya-maya, tinawag si Michelle ng kanyang master papunta sa workshop at iniwan si Kurt upang gawin ang kanyang trabaho. Agad niyang nilabas ang kanyang gamit panglinis, at sa loob lang ng 30 minuto ay natapos niyang linisin ng mabuti ang buong kusina. Pagkatapos nito ay sinundan niya ang dinaanan ni Michelle at kumatok sa isang pinto, at nang may isang boses ang nagsabing pumasok siya ay agad na sumunod si Kurt, ngunit sa kanyang pagkabigla ay may isang dalaga ang kasalukuyang nakahubad na nadatnan niya sa loob ng kwarto. Nataranta si Kurt sa kanyang nakita, habang ang dalaga naman ay mukhang walang kaalam-alam at walang kalaban-laban. Hindi alintana ng dalaga ang pagkakatitig ni Kurt habang siya ay kinakabahan na nagpapakilala. Ngunit napansin ni Kurt ang isang sumpang marka sa tiyan ng dalaga, kaya't tinanong niya ito kung maaari niya bang masilip at suriin ang marka. Bagamat halatang hindi maayos ang kondisyon ng dalaga, gumaan ang pakiramdam ni Kurt nang mapansin niya na nagugutom pa rin ito, senyales na hindi pa gaanong malala ang kanyang kalagayan. Nagpa siya si Kurt na magluto ng malambot na pagkain at bumalik sa kusina, habang dinala naman ni Lucia ang nakuha ni Kurt na mithril at orichalcum sa kanyang kaibigan. Ayon kay Miko, aabot sa mahigit 50,000 gintong barya ang halaga ng mga bihirang bato na ito. Pareho silang namangha sa laki ng halagang iyon, at natanong ni Miko kung paanong ang isang bata na may ganitong potensyal ay nanatiling hindi kilala sa buong mundo. Kahit si Lucia ay walang malinaw na sagot, ngunit ibinunyag niya ang kanyang plano, gagawin niyang 8-layer meister si Kurt at siya mismo ang magiging tagapagtanggol nito, ngunit ang isang malaking hadlang ay sobrang mababa ang tingin ni Kurt sa sarili niya. Nang matapos lutuin ni Kurt ang lugaw para sa sinumpang dalaga, dumating sa kusina sina Michelle at ang kanyang guro na si Ophelia. Kasabay nito ay nagulat ang dalawa dahil sa malinis na kalagayan ng kusina, ngunit humingi agad ng paumanhin si Kurt kay Ophelia dahil ginamit niya ang kusina ng walang pahintulot.
Ipinaliwanag niya na naghanda siya ng pagkain para sa sinumpang dalaga, at pinakiusapan siya ni Ophelia na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay ni Ophelia ang bayad kay Kurt at pinauwi na ito, tila wala nang pakialam kahit pa isang tagalabas ang nakausap ng sinumpang dalaga. Pagbalik ni Ophelia sa silid ni Lys, ang kanyang tanging estudyante, tinulungan niya itong magbihis ng maayos. Ipinahayag ni Ophelia na susuriin muna niya ang lugaw kung may lason, ngunit sinabi ni Lys na hindi na kailangan dahil may tiwala siya kay Kurt, at pumayag si Ophelia at saka kinain ni Lys ang lugaw. Nagustuhan ni Lys ang pagkain ngunit bigla siyang napahandusay sa sakit, kaya't nataranta si Ophelia, inakalang nilagyan ng lason ni Kurt ang pagkain at agad siyang tumakbo upang maghanap ng lunas. Ngunit pinigilan siya ni Lys at bigla siyang tumayo at ibinalitang gumaling na siya, at ipinakita pa niya kay Ophelia na naglaho na ang sumpa. Hindi makapaniwala si Ophelia dahil kahit siya mismo ay hindi nagawang alisin ang sumpa, at nakakapagtaka rin ang bilis ng paggaling ni Lys. Agad siyang nagtungo sa kabisera kasama si Lys at dumiretso sa tindahan ni Miko. Nagulat si Miko sa pagdating nila, ngunit mas ikinagulat niya at nilusiyan ng alisin ni Lys ang takip sa kanyang mukha at napag-alaman nila na siya pala ay ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang ina ni Lys ay mula sa kalapit na kaharian, at siya lang ang nagsisilbing tulay ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil doon, isinumpa siya ng isang hindi kilalang tao upang simulan ang digmaan, ngunit ngayong araw ay nawala ang sumpa. Nakiusap si Ophelia kay Miko na tulungan siyang alamin kung sino ang may gawa ng sumpa, ngunit mas interesado si Miko kung paano biglang nawala ang kanyang sumpa. Masayang sinabi ni Lys na ito ay dahil sa isang lalaking nagngangalang Kurt, at parehong nabigla sina Lucia at Miko nang malaman nila na muli na namang nasangkot si Kurt. Ipinaliwanag pa ni Ophelia na nawala ang sumpa ni Lys matapos siyang kumain ng lugaw na inihanda ni Kurt, habang napaisip si Lucia kung ano pa kaya ang mga imposibleng bagay na nagawa ni Kurt sa loob lamang ng 6 na oras na iniwan niya ito. Biglang nagsalita si Miko at sinabing ang taong naglagay ng sumpa kay Lys ay malamang na konektado sa isang gumagamit ng sumpa, at may sapat na impluwensya upang makialam sa harang na ginawa sa palasyo. Mayroon siyang 3 pinaghihinalaan na tumutugma sa mga katangiang ito, ang una ay si Sinova, ang unang general ng Royal Expeditionary Forces, ang pangalawa ay si Pope Tristan ng Poland Church, at ang pangatlo ay ang ikatlong reyna ng kaharian na si Isidora. Sang-ayon sina Ophelia at Lys na may kakayahan sina Isidora at Tristan na makialam sa harang ng kaharian, ngunit hindi sila naniniwala na kaya itong gawin ni Sinova. Gayunpaman, ipinaliwanag naman ni Lucia na may koneksyon si Sinova sa grupo ng mga tulisan na bihasa sa ganitong uri ng gawain. Dahil hindi nila matukoy kung sino talaga ang may sala, nagpanukala si Ophelia ng isang plano. Ayon sa batas ng kanilang kaharian, opisyal nang nasa hustong gulang si Lys matapos ang kanyang 15 kaarawan, at kinakailangan niyang sumailalim sa loob ng 1 taon upang magsanay. Bilang bahagi ng kanilang plano, gagawa sila ng isang peking workshop at magpapakilala ang isang 8-layer meister na magsasanay kay Lys. Kapag nagsimula na ang pagsasanay, tiyak na susubukan ng kanyang mga kaaway na alamin kung sino ang kanyang guro, ngunit dahil peke ito ay wala silang mahahanap. Naintindihan ni Miko na kung masyadong pilitin ng mga kaaway ni Lys na alamin ang tungkol sa kanyang guro ay mabubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang problema lang rito, hindi alam ni Ophelia kung saan sila makakahanap ng isang tao na maaaring gumanap bilang huwad na 8-layer meister. Doon pumasok si Lucia at agad ipinakita kay Ophelia ang mga magic crystal na ginawa ni Kurt, at nabigla si Ophelia nang malamang higit pa pala sa isang S-rank ang kakayahan ni Kurt habang napahanga naman ng labis si Lys. Kinabukasan, nagtungo si Kurt sa workshop ni Ophelia pero sarado ito, ngunit sa kanyang pag-alis, nakasalubong niya si Michelle na nagsabing umalis si Ophelia matapos ang pagdalaw ni Kurt kaya wala siyang gagawing trabaho. Nalungkot si Kurt sa balitang iyon, pero agad siyang napatigil nang makaramdam siya ng gutom sa kanyang tiyan. Pumunta siya sa isang malapit na kainan para kumain, at doon niya narinig ang ilang adventurer na nag-uusap tungkol sa pag-urong sa kanilang misyon dahil iniwan sila ng kanilang porter. Naisip ni Kurt na ito na ang pagkakataon niya na makahanap ng bagong trabaho kaya nilapitan niya ang grupo. Ngunit pinagtawanan siya ng isang babae at sinabi na ang isang payat na katulad niya ay mukhang walang lakas upang buhatin ang kanyang sariling katawan, pero sinaway siya ng kanyang kasamang knight at sinabing hindi rin naman mukhang malakas si Kurt upang tulungan silang talunin ang isang golem na mahigit 200 kilo ang bigat. Dahil sa kanilang panghuhusga ay masiglang sinabi ni Kurt na kaya niyang bumuhat ng 200 kilo,
at para patunayan ito ay binuhat niya ang dalawang lalaki sa grupo, una ang samurai, at pagkatapos ay ang knight na naka-full armor. Dahil dito ay napahanga niya ang lahat na nasa kanilang paligid, kaya't nakuha ni Kurt ang trabaho bilang porter ng grupo para sa kanilang misyon. Matapos silang magpakilala, napagtanto ni Kurt na mababait ang mga kasama niya at nagpasya siyang pagbutihin ang kanyang trabaho. Ngunit pagpasok nila sa loob ng piitan, agad na natapakan ni Kurt ang isang slime at dumikit sa kanyang paa. Sinabihan siya ng ranger sa kanilang grupo na si Sena na tusukin ang core ng slime para mapatay ito, pero sa halip na ang slime ay ang kanyang sariling binti ang tinamaan ni Kurt. Labis na nadismaya si Sena sa kakulangan ng kanyang kakayahang lumaban, at siya na rin ang tumapos sa slime para kay Kurt. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang grupo dahil sa pagpapabagal niya sa lakad nila, ngunit sinabi ng mga kasama niya na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang tungkulin lang niya ay magdala ng gamit, at responsibilidad nila ang protektahan siya. Bagong karanasan ito para kay Kurt, dahil noon ay lagi siyang pinapagalitan sa dati niyang mga kasama sa tuwing nagkakamali siya. Sa mga sandaling ito ay napaluha si Kurt, pero agad din niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa kanilang misyon. Pagdating nila sa kuweba, ikinalat ni Sena ang kumikislap na lumot upang mas lumiwanag ang paligid, at nakakita si Kurt ng bagong dumi ng goblin na isang palatandaan na may malapit na kalaban. Sinabi ng mga adventurer na kaya nilang talunin ang isa o dalawang goblin, pero kung grupo ang kalaban ay kailangan nilang umatras. Nagpatuloy sila sa paglalakad at may nakita si Kurt sa pader ng kuweba, at bigla namang nakakita ng goblin ang mga kasama niya at agad nila itong pinatay. Ngunit bago ito tuluyang nalagutan ng hininga ay nakatawag pa ito ng mga kasama, at sa ilang sandali ay narinig na nila ang mga yabag at sigaw ng mga goblin mula sa magkabilang panig ng lagusan, at napagtanto nila na wala na silang ligtas na daan para makatakas. Sinabi ni Kurt na may nakita siyang lihim na pinto na maaari nilang daanan para makatakas, at pagbukas niya ng pintong ito ay agad siyang sinundan ni Sena, sabay sabi na tutulong siya na makahanap ng daan palabas. Ngunit sa halip na sumama ay isinara ni Sena ang pintuan mula sa loob, kaya't naguluhan si Kurt sa ginawa ni Sena, pero narinig niya ang mandirigma at ang samurai mula sa kabilang panig ng pinto. Ipinaliwanag nila na wala ng ibang paraan kundi ang harapin ang mga goblin para bigyan si Kurt ng pagkakataong makaligtas. Nagulat si Kurt at nagpupumilit siya na tumulong sa laban, ngunit sinigawan siya ni Sena at sinabing wala siyang kakayahang lumaban dahil kahit na slime ay hindi niya kayang patayin. Nasaktan si Kurt sa mapait na katotohanan na isinusugal ng dalawa ang kanilang buhay para sa kanya habang siya naman ay walang magawa. Gayunpaman, tinitiyak ni Sena na mabubuhay pa rin sila at hinikayat niya si Kurt na hanapin na agad ang daan palabas. Habang pinapailaw niya ang paligid gamit ang kumikislap na lumot, bigla siyang natigilan sa takot nang makita ang isang bakal na golem na mukhang dragon. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Lucia si Lice papunta sa tinutuluyan ni Kurt, ngunit wala siya sa kanyang silid. Sa labas ng kwarto ay biglang lumitaw si Bandana at sinabing patay na si Kurt, at ibinunyag niya na nagpunta ito sa hilagang kuweba kasama ang grupo ng mga adventurer. Agad na lumabas si Lucia upang alamin kung sino ang nagsalita, ngunit nawala na si Bandana pagdating niya, bagamat pinaghihinalaan niyang maaaring patibong lamang ito kaya't nag-aalala siya at nagpasya siyang hanapin si Kurt. Nagboluntaryo si Lice na sumama, at dahil marunong siyang gumamit ng mahika ay pumayag naman si Lucia. Pagdating nila sa kuweba ay napansin ni Lice ang mga bakas ni Kurt sa lupa, at nang magsimulang mawala ang mga bakas sa matigas na bahagi ng daan, ginamit ni Lice ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang mga pandama. Akala ni Lucia ay papalakasin niya ang kanyang pandinig upang mahanap si Kurt, pero laking gulat niya nang pinatalas ni Lice ang pangamoy at sinimulang singhutin ang mga pader para sundan ang bakas ng binata. Hindi alam ni Lucia kung matatawa o maiinis siya sa ginawa ni Lice, pero bigla siyang nakarinig ng tunog ng labanan sa di kalayuan. Napagtanto niyang may nakikipaglaban sa mga goblin at agad silang tumakbo para tumulong, kaya't pinatibay ni Lice ang katawan ni Lucia gamit ang mahika bilang paghahanda sa laban. Mabilis na sumugod si Lucia at sinagip ang dalawang adventurer na napalibutan ng mga goblin, na naging dahilan upang mamangha ang mga ito. Ngunit sa kabilang banda, halos mawalan na ng malay si Sena nang makita niya ang Iron Dragon na humaharang sa kanilang daan. Alam niya na kapag sinubukan nilang lumampas, siguradong aatakihin sila ng mga golem, at masasayang lamang ang buhay ng kanyang mga kasamahan. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa, hanggang sa sinabi ni Kurt na huwag siyang panghinaan ng loob dahil makakatakas rin sila. Akala ni Sena ay nasisiraan na ng ulo si Kurt, pero nagulat siya nang lumapit ito sa mga dragon golem ng mahinahon.
Nang gumalaw at umatake ang mga ito, napasigaw siya sa takot, ngunit mabilis na naiwasan ni Kurt ang mga atake at agad na lumitaw sa ibabaw ng isa. Sa isang mabilis na saksak ng kanyang maliit na sandata ay napunit niya ang buntot ng golem, at nang muling umatake ang golem, nailagan iyon ni Kurt at sa isa pang mabilis na atake ay naputol din niya ang ulo nito. Napatitig si Senna sa takot at paghanga, habang mabilis na pinapatumba ni Kurt ang mga golem isa-isa, ngunit nang tanungin niya kung paano niya iyon nagawa, mahinahon lang na sinabi ni Kurt na dati siyang nagmimina ng iron golem sa kanilang nayon. Sa ilang sandali pa ay biglang dumating si Lucia at hinanap si Kurt, at agad na ikinwento ni Senna na halatang nagugulat pa rin kung paano tinalo ni Kurt ang mga golem gamit lang ang maliit na sandata. Kahit na ganoon, hindi rin makapaniwala si Lucia, ngunit pinili niyang unahin ang mas mahahalagang bagay. Ipinaalam niya kay Kurt na ligtas na ang mga adventurer na kasama nito at may magandang balita siyang dala, malapit nang mabuo ang bagong 8-layer workshop, kung saan siya mismo ang magiging bodyguard. Pagkatapos ay inalok niya si Kurt na magtrabaho roon, dahil lubos siyang inirekomenda ni Ophelia matapos makita ang kanyang galing. Sa kanyang narinig ay natuwa si Kurt, subalit nag-alinlangan siya dahil ayaw niyang iwan ang kanyang grupo, ngunit hinikayat siya ng mga kasamahan niya na tanggapin ang napakagandang oportunidad. Dagdag pa ni Lucia ay kailangan pa niya ng maraming manggagawa sa workshop, kaya't kukunin din niya ang mga adventurer bilang empleyado, at dahil doon ay naging masaya ang lahat sa naging desisyon. Bago siya magsimula, pinayuhan ni Lucia si Kurt na ipasuri muna ang kanyang combat skills, at pumunta siya sa tagapangasiwa kung saan natagpuan niya si Miko mula sa kabisera at siya ang nagsagawa ng pagsusuri. Matapos ang kanyang assessment, nagdiwang si Kurt kasama ang kanyang mga kaibigan, habang kinausap naman ni Lucia si Miko tungkol sa resulta. Ibinunyag ni Miko na sinabihan lang niya si Kurt na B-rank ang kanyang kakayahan sa pagluluto, paglilinis at pagmimina, at C-rank sa iba pa, ngunit kasinungalingan ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay isiniwalat niya na SSS rank ang kakayahan ni Kurt sa lahat ng larangan, at binalaan niya si Lucia na dapat manatili itong sekreto, dahil maaari itong magdulot ng panganib kapag ang impormasyon ay kumalat. Kasabay nito, bigla nilang narinig ang mahina at nanginginig na tunog, at napagtanto nila na ang tagapangasiwa lang pala, napilit na tinakpan ang kanyang tenga upang ipakita na wala siyang narinig. Pagkaraan nito, bumiyahe sina Kurt at ang kanyang grupo patungo sa isang malayong lungsod sakay ng mabilis na karwahe. Sa sandaling ito, habang nakadikit ang ilong ni Kurt sa bintana sa sobrang tuwa, ipinaliwanag ni Liz na ang lungsod na iyon ay dating base militar malapit sa teritoryo ng mga demonyo. Dagdag pa niya, malayo sa kabihasnan at hindi maabot kahit na gumamit ng teleportation magic, ngunit nananatili itong mahalaga sa kanyang mga alliance. Hindi pa rin makapaniwala ang grupo ng mga adventurer, na kinuha sila bilang mga empleyado ng isang 8-layer meister sa isang napakahalagang lungsod, ngunit siniguro ni Lucia sa kanila na karapat-dapat sila sa trabahong ito. Laking tuwa naman ng mandirigmang si Kans at ang samurai na si Danjo, kaya't agad nilang tinanong kung sino ang magiging meister nila. Napatahimik si Lucia sa kanilang tanong, at pagkatapos ay nagpalusot na abala raw ang meister sa biglaang gawain. Sa gitna ng kanilang usapan, hindi kumbinsido si Senna na karapat-dapat talaga silang magtrabaho para sa isang 8-layer meister. Iniisip niya na inalok lang ni Lucia ang trabaho upang patahimikin sila, kaya't ipinangako niya na protektahan si Danjo at ang kanyang kapatid kung sakaling malagay sila sa panganib. Pagdating nila sa lungsod kung saan itatayo ang kanilang pagawaan, nakilala ito ni Kurt bilang lugar kung saan siya minsang nagtrabaho bilang isang freelancer. Gayunpaman, nalungkot siya nang maalala niya kung paanong natanggal siya sa trabaho makalipas lamang ang 3 araw, at pagpasok nila sa lungsod, napansin niya na hindi pa rin natapos ang sirang pader. Agad na inilihis ni Lucia ang kanyang atensyon, sinabing baka gumagamit lang ng ibang paraan ng pagkukumpuni, at naniwala naman si Kurt sa kanyang paliwanag. Hindi nagtagal ay narating nila ang lugar ng kanilang pagawaan, ngunit isa lang itong bakanteng lote. Ngayon ay ipinaliwanag ni Lucia na titira muna sila sa isang bahay paupahan habang ginagawa ang gusali, at tinanong si Kurt kung kaya niyang mag-isa ang paggawa ng proyekto. Dahil doon ay kinabahan si Kurt, ngunit sumagot siya na kaya niyang matapos ito sa loob ng 3 araw, at nang nabigla ang mga adventurer, sinabi ni Lucia na huwag siyang magmadali at sabihin kung anong mga materyales ang kailangan. Agad na isinulat ni Kurt sa kanyang listahan ang mga kakaibang bagay tulad ng sapphire at griffin wings, at nangako si Lucia na ibibigay niya ito sa loob ng 2 araw. Ngunit naging kahina-hinala ito para kay Senna, at agad namang napansin ni Lucia ang kanyang reaksyon,
kaya't agad niyang dinala ang lahat upang sumama sa kanya sa bahay paupahan para makapagtrabaho ng tahimik si Kurt. Bago sila umalis, pinaalalahanan niya si Kurt na bumisita sa bahay para kumain at magpahinga, at sumang-ayon naman ito. Pagdating nila sa bahay, tinipon ni Lucia ang mga adventurer para ipaliwanag ang totoong sitwasyon, at ipinakilala muna niya ang sarili bilang dating adventurer ng Royal Court, at pagkatapos ay ipinakilala ni Liz ang kanyang sarili bilang ikatlong prinsesa ng kaharian. Napanganga ang mga adventurer at nagtanong kung isa rin bang maharlika si Kurt, at ipinaliwanag ni Lucia na kahit sila ay hindi alam ang tunay na pagkatao ni Kurt, ngunit batid nila na kahit G-rank ang kanyang combat skills, lahat naman ng iba niyang kakayahan ay SSS rank. Dagdag pa niya, hindi nila ito sinabi kay Kurt dahil siguradong hindi siya maniniwala. Ngunit nagalit si Senna at sinabing pinagsasamantalahan ni Lucia si Kurt sa pamamagitan ng pagtago sa katotohanan. Lumapit siya sa kanyang kapatid para humingi ng suporta, ngunit alam ni Kans na masyado nang malalim ang usapan at hiniling na ipagpatuloy ni Lucia ang paliwanag. Ngayon ay ibinunyag ni Liz na minsan siyang isinumpa, at si Kurt ang nakabasag ng sumpa ng hindi sinasadya, sa pamamagitan lamang ng pagluluto ng lugaw para sa kanya. Dahil dito, nagpasya silang magtayo ng pagawaan sa liblib na lungsod, upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan at mahikayat ang tao na nagsumpa sa kanya na sila ay hanapin. Kasabay nito, nilinaw rin niya na walang kaalam-alam si Kurt sa kanyang pagiging prinsesa, ngunit tinulungan pa rin siya nito ng walang hinihinging kapalit. Sinabi ni Lucia na si Kurt ay masyadong mabuti at dalisay para sa mundong ito, kaya't gusto niya itong protektahan, at hiniling naman ni Liz sa grupo ng mga adventurer ang kanilang tulong sa layuning iyon. Agad namang pumayag sina Danjo at Kans dahil kaibigan nila si Kurt, ngunit nananatiling may pagdududa si Senna, at tinanong niya kung bakit ipapahamak nila ang kanilang sarili para sa isang taong nakilala lang nila 3 araw pa lang. Sumagot si Lucia na nauunawaan niya ang nararamdaman ni Senna, dahil siya mismo ay 6 na araw pa lang din nakikilala si Kurt, at nang nabigla si Senna sa kanyang nalaman ay agad siyang umalis upang makapag-isip. Habang naglalakad ay napagpasyahan niya na puntahan si Kurt upang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit pagdating niya sa pinagtatrabahuhan nito, laking gulat niya nang makita niya na natapos na ni Kurt ang basement. Sa sandaling ito ay sinabi ni Kurt na mabagal pa raw siya, dahil sa kanilang nayon ay kayang magtayo ng 12-dosenang bahay sa loob lang ng isang araw, ngunit nabigla si Senna at tinanong kung hindi ba siya naiinis sa dami ng trabaho na ibinibigay sa kanya. Ngumiti lang si Kurt at sinabi na gusto niya ang mga ginagawa niya, dahil dati ay tinatawag siyang walang silbi ng kanyang dating grupo, pero ngayon, may pagkakataon na siyang maging kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay. Doon nauunawaan ni Senna kung bakit sinabi ni Lucia na masyadong dalisay si Kurt, at dahil dito ay nagpasya siya na samahan si Lucia sa pagprotekta kay Kurt laban sa mga masasamang tao. Sa kabilang banda, si Danjo ay bumalik sa lungsod kung saan siya dating nagtrabaho, at muling nakipagkita sa isang impormante na si Bandana. Ibinunyag ni Bandana na ang porter na tumakas sa kanilang huling misyon ay isang kriminal na madalas sumali sa mga grupo para sirain ang mga ito. Ayon pa sa kanya, binayaran ito ng karibal nilang grupo upang ipasok sila sa isang delikadong misyon na halos ikapahamak nila, at nagpasalamat si Danjo kay Bandana at binayaran ang kanyang impormasyon. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa tavern kung saan nagdiriwang ang traidor, at narinig niya na nilalait nito ang grupo ni Danjo dahil nakaligtas pa sila sa mapanganib na kuweba at nakakuha pa ng trabaho mula sa ikatlong prinsesa. Gayunpaman, plano pa rin nito na pabagsakin sila upang tumaas ang kanyang halaga sa mga susunod na kliyente, at habang nagsasalita pa ito ay napansin niya si Danjo na nakaupo sa likod niya. Agad siyang nataranta at tumakas, ngunit nadapa siya sa isang alambre kaya madali siyang nahabol ni Danjo, at sinabi ni Danjo na dapat ay naging mas maingat siya sa pagpili ng kanyang mga kasamahan. Habang nangangatog sa takot, nagmakaawa ang traidor para sa kanyang buhay, at sa kabutihang palad ay hindi nais ni Danjo na patayin siya at binalaan lang niya ito na huwag nang lumapit sa kanyang mga kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito ikinatuwa ni Bandana na nakatago pala sa isang iskinita. Gusto niya sana na siya na mismo ang pumatay sa traidor dahil alam niyang maaari itong makasagabal sa mga plano ng kanyang amo sa hinaharap. Ngunit bago niya ito magawa ay dumating ang 2 espiya at dinala ang traidor, at nakilala ni Bandana na sila ay mga kasapi ng grupo ni Miko, na ipinag-utos ng kanyang amo na huwag silang atakihin. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Bandana ng bagong utos mula sa kanyang amo, na kailangan niyang imbestigahan ang pinagmulan ni Kurt. Makaraan ang 3 araw mula nang simulan ni Kurt ang kanyang trabaho, bumisita ang lahat ng kanyang kasama upang silipin ang kanyang ginawa.
Sa sandaling ito ay laking gulat nila nang makita ang resulta, ang pinakamagarang workshop na kanilang nasaksihan, may mga punong namumunga pa sa hardin. Hindi nila maunawaan kung paano nagawa ni Kurt ang lahat ng iyon sa loob lamang ng 3 araw, at lalo pa silang namangha nang makita ang loob ng gusali, dahil kumpleto ito ng mga gamit at may espesyal pang aparatong likha ni Kurt na nagbibigay ng sapat na tubig para sa lahat. Iyon ang bahagi na labis na ikinagulat ng lahat, kaya't tinanong nila si Kurt kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Kurt sa kanila na ginamit niya ang mga batong hiyas na inorder niya upang maging mga kristal na may mahika, na nagbibigay ng tubig at liwanag sa loob ng gusali sa buong taon. Bukod pa rito, nagtayo rin siya ng sariling silid para sa bawat isa at isang magarang opisina para sa 8-layer Meister, at tinanong niya si Lucia kung kailan ito babalik, ngunit nagdahilan si Lucia na abala raw ito sa kanyang bagong proyekto. Maya-maya, tinanong naman ni Lucia kung saang silid titira si Kurt, at sumagot si Kurt na bilang tagapagbantay lamang siya ng Meister ay hindi niya kailangan ng sariling kwarto, kaya't balak niyang manatili sa bakanteng silid sa kusina. Dahil doon ay nabigla ang lahat sa kanilang narinig, at agad siyang pinigilan ni Lucia at sinabing gamitin na lang niya ang opisina bilang kanyang silid pansamantala. Gayunpaman, kinailangan pa ng 2 oras ng pangungumbinsi bago tuluyang pumayag si Kurt na doon na manirahan, at pagkatapos nito ay tinanong siya ni Lucia kung kaya ba niyang gumawa ng harang para protektahan ang gusali laban sa mga sumpa. Ngunit ipinaliwanag ni Kurt na hindi iyon saklaw ng kanyang kakayahan, kaya't ginamit ni Lucia ang tradisyonal na paraan, ang paglalagay ng mga bilog na pangontra sa iba't ibang bahagi ng bahay upang maprotektahan sina Liz at ang iba pa. Habang ginagawa niya ito, nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ni Liz, dahil akala ni Liz ay si Kurt iyon na palihim na papasok sa kanyang kwarto sa gitna ng gabi. Kinabukasan, abala ang lahat sa pagkain ng masasarap na niluto ni Kurt, at lumabas siya upang linisin ang mga bilog na pangontra, sa pag-aakalang mga palamuti lamang iyon. Dahil doon ay nagmadali siyang sinundan ni Lucia, ngunit huli na ang lahat dahil natanggal na ni Kurt ang huling bilog sa harapan niya. Habang nangyayari ito ay labis ang ikinagulat niya dahil sinabi ni Miko na imposibleng burahin ang mga harang na iyon, ngunit nagawa pa rin ito ni Kurt nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay agad na gumawa ng dahilan si Lucia upang ipaliwanag ang mga bilog kay Kurt, ngunit nag-alala siya dahil wala na siyang ibang mga simbolo, at kung muling atakihin ang prinsesa ay siya na lamang ang makakaprotekta rito. Lumipas ang ilang araw at sa kabutihang palad, walang nangyaring pag-atake kay Liz, kaya't nakahinga ng maluwag si Lucia nang makita na maayos pa rin ang kalagayan ng prinsesa, kahit nabura na ang mga bilog na ginawang harang. Naisip niya kung dahil ba ito sa hindi pa nalalaman ng mga kaaway ang kinaroroonan nila, o baka naman dahil sa mga pagkaing inihanda ni Kurt na kayang mapawalang bisa ang mga sumpa nang hindi niya sinasadya. Sa kabila nito, dumating na rin si Miko sa lungsod at pinalawak ang koneksyon ng mga espiya upang hanapin ang kanilang mga kaaway, kaya't pansamantalang nakahinga ng maluwag ang kanilang grupo. Pagkatapos ay tumikim si Lucia ng cake na ginawa ni Kurt, at halos hindi siya makapaniwala sa sarap nito, at pinasalamatan din siya ni Liz na tuwang-tuwa sa lasa. Sinabi ni Kurt na gawa ito sa dinurog na bigas, at sinabi naman ni Liz na talagang mahusay siya sa mga pagkaing may bigas, tulad ng lugaw na ginawa niya noon na nagtanggal ng kanyang sumpa. Biniro pa ni Liz si Kurt na magluto siya ng ganoon kung sakaling masumpa siyang muli, ngunit ngumiti lang si Kurt at sinabing hindi na iyon mangyayari. Nagulat si Lucia sa sinabi niya at tinanong kung bakit siya ganoon kasigurado, gayong sinabi niya na mahirap gumawa ng harang laban sa mga sumpa. Ipinaliwanag ni Kurt na totoo ngang mahirap gumawa ng harang sa loob ng gusali, dahil ang gusali mismo ang nagsisilbing pader na sumasalamin sa lahat ng sumpa, at hindi siya maaaring gumawa ng isa pa sa loob nito, kaya't ganoon na lang ang nasabi niya noon. Dagdag pa niya, binago niya ng kaunti ang tungkulin ng harang, sa halip na ibalik ang sumpa sa gumawa, ginagawa nitong mabuti ang sinumang nagtatangkang manumpa upang walang sinuman ang masaktan. Dahil doon, agad na umalis si Lucia upang ipaalam kay Miko at sa iba pa ang sitwasyon, at sa sandaling ito ay tinanong ni Kurt si Liz kung gusto niyang mamasyal at mamili kasama siya. Ngunit nalungkot si Liz nang marinig iyon, dahil kahit gusto niyang sumama ay hindi siya maaaring lumabas sa ligtas na gusali. Sa kabilang banda, nag-imbestiga naman sa pader ng lungsod sina General Alred at ang kanyang alalay dahil sa makapal na hamog na bumalot sa buong paligid. May kutob ang general na may masamang mangyayari, ngunit sinabihan siya ng kanyang alalay na huwag masyadong mag-alala dahil maayos naman ang pagkakagawa ng pader. Ipinaalala pa ng alalay na siya mismo ang naging tagapamahala ng proyekto,
kaya't sumagot ang general na ginawa niya iyon upang matiyak na walang tauhan ng kalaban ang makakapasok at magdulot ng kaguluhan sa lungsod. Sa ibang lugar, natagpuan ni na Lucia ang isang gumagamit ng sumpa na patuloy pa ring nagliliwanag kahit patay na. Ipinahayag ni Miko na patay na ito nang matagpuan ng kanyang mga tauhan, at sinabi naman ni Ophelia na ang dahilan ay ang napakalakas na harang na nilikha ni Kurt, isang hadlang na nananatiling aktibo kahit patay na ang target. Ayon kay Ophelia, kung lubos na makipagtulungan sa kanila si Kurt, maaari nilang malutas ang problema sa loob lamang ng isang araw, ngunit tumutol si Lucia dahil ayaw niyang mailagay sa panganib si Kurt. Habang nag-uusap ay bigla nilang narinig ang tunog ng mga alarma sa lungsod, at napagtanto nila na paparating na ang hukbo ng mga kalansay na halimaw sa pader ng lungsod. Dahil sa biglaang pagsalakay ay kinabahan ang general at ang kanyang alalay, ngunit agad nilang tinipon ang mga sundalo, at nagpa siya ang general na manatili upang ipagtanggol ang lungsod kahit na buhay niya ang kapalit, habang inutusan niya ang kanyang alalay na iligtas ang mga mamamayan. Subalit nang marating ng mga kalansay ang pader ay bigla na lamang silang nawala, kaya't lahat ay nagtataka sa nangyayari, at natanggap din ni Lucia ang ulat mula sa kanyang mga espiya. Dito niya napagtanto na ang mga halimaw ay hindi basta naglalaho, kundi hinihigop sila ng kanlurang bahagi ng pader na ang mismong bahagi na inayos ni Kurt. Lubusang hinigop ng pader ang unang hukbo ng mga halimaw, ngunit paparating pa ang mas marami, at ang nasa likod ng pag-ataking ito ay si Marley, ang manggagamot ng dating grupo ni Kurt. Siya ay pinalayas ng matabang obispo matapos maaresto ang kanilang pinuno, ngunit tinangka ni Marley na ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa nangyari, ngunit sinabi ng matabang obispo na sinira niya ang pangalan ng simbahan. Gayunpaman, binigyan siya nito ng pagkakataon na makabawi at maitaas bilang isang opisyal na pari, at habang umiinom siya ng mamahaling alak na ibinuhos ng obispo, ibinunyag nito ang kanyang misyon na patayin ang ikatlong prinsesa na si Liz. Nabigla si Marley, ngunit kasunod nito ay may sumpang lumitaw sa kanyang katawan at sinabi ng obispo na ang alak ay may sumpa, at mula noon ay tanging tubig na lamang ang maaari niyang inumin hanggat hindi niya nagawang patayin si Liz. Tinanggap ni Marley ang misyon dahil naniwala siya na utos iyon ng kinatawan ng kanilang Diyos, ngunit kalaunan ay napagtanto niya na nakipagsabwatan ang obispo sa isang demonyo upang patayin si Liz, at naisip niyang huli na ang lahat para umatras siya. Sa kasalukuyan, ginagamit ng demonyo ang mahika ni Marley upang tumawag ng mas marami pang kalansay, habang napagtanto naman ni Liz na ginamit siya bilang sakripisyo. Kinabukasan, ipinaalam ni Lucia kina Liz at Kurt ang tungkol sa pag-atake ng mga kalansay na nagmula sa malapit na abandonadong templo. Ipinahayag niya na sa tuwing lumalapit ang mga ito sa pader ay agad silang naglalaho, at ipinaliwanag naman ni Kurt na karaniwan na iyon sa kanilang nayon, dahil kapag ang mga kalansay ay dumikit sa banal na pader ay napapawi o nalilinis ang kanilang kasamaan. Hindi na nagulat si Lucia sa nangyari, ngunit alam niya na isang bahagi lamang ng pader ang naayos ni Kurt, at ang natitirang bahagi ay mahina pa rin laban sa mga kalansay. Bigla siyang nakaisip ng plano, at sinabi kina Liz at Kurt na manatili sa loob ng gusali, habang siya naman ay pupunta sa mga guho upang tapusin ang pinagmumulan ng mga halimaw. Nagboluntaryo si Kurt na sumama, ngunit pinigilan siya ni Lucia at sinabing hindi naman siya marunong lumaban, at ang pangunahing tungkulin niya ay protektahan si Liz. Pagkatapos nito, nagtungo si Lucia sa bodega at kinuha ang mga kristal na mahika na ginawa ni Kurt, dahil iyon ang gagamitin niya laban sa mga halimaw. Kasama sina Miko at Ophelia, nagtungo siya sa kampo ng mga kabalyero kung saan abala ang general sa pagbuo ng estratehiya upang ipagtanggol ang lungsod. Nagulat ang general nang makita ang tatlong mataas na opisyal, at ipinaliwanag ni Lucia na naroon silang lahat upang protektahan ang kanilang prinsesa na si Liz. Hindi na nagsasayang ng oras si Lucia at agad na ipinaliwanag ang kanyang plano, abalahin ng kanilang hukbo ang mga halimaw at buksan ang daan patungo sa mga guho, upang siya mismo ang makaharap sa pinagmulan ng sumpa. Sinabi ng general na napakadelikado ng kanyang plano, ngunit ipinakita ni Lucia ang mga kristal na may mahika at sinabing sapat na iyon upang tapusin ang laban. Matapos ang pagpupulong ay sumang-ayon ang general, ngunit nagpasya siya na samahan si Lucia sa pagsalakay at iniwan ang pagtatanggol sa lungsod sa kanyang pangalawang opisyal. Pagdating nila sa tarangkahan ng lungsod, sinalubong sila ng napakalaking hukbo ng mga bangkay at kalansay. Ngayon ay ipinag-utos ni Lucia na ipikit ng lahat ang kanilang mga mata, at hinagis niya ang isang kristal sa gitna ng mga halimaw, at sa mismong pagtama nito sa isang zombie, sumiklab ang matinding liwanag na naglinis at nagpawala sa lahat ng kalaban sa paligid.
Maging si Yulisha ay namangha sa bisa ng kristal, ngunit wala siyang oras upang mamangha kaya agad siyang sumugod kasama ang general patungo sa mga guho. Pagbalik sa pagawaan, iniisip ni Kurt kung paano siya makakatulong sa kanyang mga kaibigan, at naalala niya ang isang magiting na panday sa kanilang nayon, at inisip na kung makakagawa siya ng sandata katulad ng panday ay baka makatulong siya. Ngayon ay sinubukan niyang magpanday ng isang maikling espada, ngunit hindi siya nasiyahan sa resulta, at nang muntik na niyang itapon ang espada ay biglang dumating si Lice na naghahanap sa kanya. Namangha siya sa hawak ni Kurt, at ipinaliwanag nito na hindi lumabas ayon sa kanyang inaasahan ang espada, ngunit sinabi niya na maaari pa rin itong gamitin, lalo na kung magamit ni Lice ang nakatagong mahika sa pamamagitan ng pag-angat nito sa kanyang ulo. Sinabi ni Lice na gustong-gusto niya ang espada, kaya't ibinigay ito ni Kurt bilang regalo, ngunit nang nagpasalamat si Lice ay napansin ni Kurt na tila pinipilit lamang nitong magmukhang masaya, kahit halatang natatakot at nag-aalala. Dahil dito, nagpa siya si Kurt na tanungin ng direkta si Lice kung may nagtatangkang pumatay sa kanya, at malungkot si Lice na kinumpirma ito, sabay sabing nagiging pabigat siya sa kanyang mga kaibigan dahil sa panganib na kanyang dala. Isiniwalat pa niya na si Lucia ay nagtungo sa kanlurang bahagi upang harapin ang mga taong humahabol sa kanya, at biglang naalala ni Kurt na minsang napunta na siya roon kasama ang kanyang dating grupo, at iyon ay isang lugar na perpekto para sa mga palamuti sa pader. Naalala niya ang kwento ni Lucia tungkol sa maliliit na halimaw ng mga guho, at naisip ni Kurt kung ganun ba siya kalampa dahil hindi man lang niya magawang labanan ito, at sinabi naman ni Lice na gusto rin niyang lumaban upang hindi mailagay sa panganib ang kanyang mga kaibigan. Nauunawaan siya ni Kurt dahil pareho silang nakakaramdam ng kawalan ng lakas, ngunit sa puso nila ay nagnanais silang tumulong at ipagtanggol ang mga minamahal nila. Sinabi ni Kurt kay Lice na dapat silang pumunta sa mga guho at sila na mismo ang tumalo sa halimaw, ngunit nag-alinlangan si Lice at ipinaliwanag niya na napalibutan na ng mga halimaw ang lungsod, ngunit sagot ni Kurt na lagi namang may paraan upang makalusot at makarating sa pinagmumulan ng problema. Dahil doon ay nagbihis si Lice at sinabi na kailangan niyang maging handa bago lumaban, at tiningnan niya ang kutsilyong binigay ni Kurt at naalala ang sinabi nito na may taglay itong mahika na maaaring lumabas kapag itinaas niya ito sa kanyang ulo. Dahil sa kanyang kuryosidad ay hinugot niya ang kutsilyo at itinaas ito sa kanyang ulo, ngunit walang nangyari, saka sinabi ni Kurt na dapat na silang umalis, ngunit nang tumalikod si Lice ay nakakita siya ng isang bagay na nakakagulat. Sa kabila nito, patuloy na nakikipaglaban sina Lucia at ang general sa hukbo ng mga halimaw habang patungo sila sa mga guho. Kahit ginagambala ng pangalawang kapitan ang karamihan sa kanilang mga kalaban, patuloy pa rin silang sinasalanta ng mga zombie at iba pang nilalang. Ngayon ay naisip ni Lucia na kailangan nilang magmadali sa paghahanap sa pinagmumula ng mga halimaw, ngunit bigla niyang narinig ang daing ng general dahil nasugatan ito, at nang sinubukan niyang tumakbo upang tulungan ito ay bigla siyang napalibutan ng mga halimaw. Bago pa siya makakuha ng kristal na mahika, dumating ang mga adventurer na inupahan ng kanilang pagawaan upang tumulong. Sina Kans at Danjo ay agad na nakipaglaban, habang si Sena ay nagkumpirma na ang mga halimaw ay nagmumula sa mga guho, at tila nasa ilalim ng lupa ang pinagmulan. Kasabay nito, ipinag-utos ni Lucia sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata, sa kanya hinagis ang kristal sa lupa, at nang sumabog ang liwanag ay naglaho ang mga halimaw at nagpatuloy sila patungo sa mga guho. Pagdating nila doon, agad na binigyan ni Lucia ang general ng isang test tube at sinabing katas lamang ito ng halamang gamot, ngunit nang inumin niya ay agad gumaling ang mga sugat niya at walang bakas na natira. Sa mga oras na ito ay hindi makapaniwala ang general, ngunit sinabi ng mga adventurer na magugulat pa siya sa ibang mga kakayahan ni Kurt, at sa ilang sandali pa ay lumitaw ang panibagong grupo ng mga halimaw mula sa mga guho. Sinabi ni Kans kay Lucia na sila na ang bahala rito. Kaya't sumugod ang tatlo sa labanan habang sina Lucia at ang general ay nakalusot papasok sa mga guho. Sa kabilang banda, unti-unti nang nawawalan ng lakas si Marley, alam niya na kung dalawang hukbo pa ng mga halimaw ang mailabas ng demonyo gamit ang kanyang mahika ay mamamatay siya. Samantala, sinilip ng demonyo ang sitwasyon ng kanyang mga alagad at nakita niyang pinalilibutan nila ang pangalawang kapitan, na gumamit ng kristal na mahika upang lipulin silang lahat. Hindi niya maunawaan kung anong mahika iyon, at maging si Marley ay nabigla, dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoong uri ng kristal. Nang matuklasan ng demonyo na dalawang tao ang nakapasok sa mga guho, napangiti ito at sinabing bibigyan niya sila ng personal na pagsalubong, at pagdating ni na Lucia at ng general sa pinakasentro ng mga guho ay natagpuan nila ang silid kung saan patuloy na lumalabas ang mga halimaw.
Agad na hinagis ni Lucia ang isang kristal na mahika sa sahig, at naglaho ang lahat ng nilalang, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung naalis na ang ugat ng sumpa. Habang naglalakad sila palapit ay lumitaw ang demonyo at humarap sa kanila, at sinabi ni Lucia na siya na ang huling kalaban na dapat nilang talunin, at sumugod siya ng buong tapang. Itinapon niya ang kristal sa ere at binasag ito ng kanyang espada, at naglabas ito ng matinding liwanag na halos bumalot sa buong silid, ngunit hindi iyon sapat upang mapawi ang demonyo. Tumawa lang ito at sinabi na kung wala lang siyang kakayahan na walang hanggang buhay, malamang ay tapos na siya sa atake na iyon. Pagkatapos doon ay biglang umatake ang general sa Demon Lord, ngunit hindi man lang ito umiwas, dahil agad gumagaling ang lahat ng kanyang sugat. Sinabi ng demonyo kina Lucia at sa general na hindi sila masamang tao, at ipinakita sa kanila ang tanawin ng mga kabalyero na nahihirapang lumaban sa mga halimaw. Tinawag sila ng demonyo na mga walang silbi dahil handa nilang isakripisyo ang kanilang sarili para protektahan ang lungsod at ang prinsesa. Ngunit buong tapang siyang sinagot ng general na kailanman ay hindi papayag ang kanyang mga kabalyero na hayaan ang isang demonyo na gawin ang gusto nito. Dahil dito ay nagpa siya ang demonyo na tuluyan silang patayin at tumawag ng mas makapangyarihang mga halimaw, at ipinagmamalaki pa niya na kahit ang mga adventurer sa labas ng guho ay hindi sila mapipigilan, at sa huli ay masisira rin ang pader ng lungsod. Habang nagsasalita pa ang demonyo ay sabay na umatake sina Lucia at ang general, ngunit naputol lamang ang ulo ng demonyo, at agad niya itong ikinabit na parang gawa lang siya sa mga piraso ng Lego. Ngayon ay nagsimula ng kabahan si Lucia, dahil kahit ano pa ang gawin nila ay hindi nila magagawang patayin ang demonyo, at kung sakaling makalusot ang mga halimaw sa depensa ng lungsod ay maraming mga inosente ang mamamatay. Gayunpaman, natuwa ang demonyo sa takot na nakikita sa mukha ni Lucia, at sinabi nito na malapit nang matupad ang kanyang kinatatakutan. Samantala, sa silid ng pag-aalay, halos himatayin na si Marley sa sobrang gutom at pagod. Wala na siyang lakas para tumakas o burahin ang magic circle, at tanging ang pagnanais na matikman muli ang luto ni Kurt ang nasa isip niya, at bigla niyang narinig ang boses ni Kurt na nagsasabing maghukay sa bahaging iyon. Ngunit sa mga puntong ito ay inakala niya na imahinasyon lamang iyon, hanggang sa biglang bumagsak ang sahig ng templo at lumitaw si Kurt, at nang pareho silang nagulat ay tinulungan ni Kurt si Lice na umakyat. Inakala ni Marley na alam na ni Kurt ang tungkol sa tangkang pagpatay sa prinsesa, at dinala niya ito roon upang hikayatin siya na hindi iyon totoo, at nang tinanong ni Lice si Kurt kung sino ang babaeng nakahiga sa Magic Circle ay ipinaliwanag ni Kurt na isa itong madre at manggagamot ng dati niyang grupo. Sumang-ayon naman si Marley na isa siyang dating madre, dahil pinalayas na siya sa simbahan, at nagtanong si Kurt kung iyon ba ang dahilan kaya't gusto niyang patayin si Lice. Ngayon ay nagpa siya si Marley na sabihin ang totoo, na ang obispo na si Tristan ang nasa likod ng lahat, ngunit hindi siya pinakinggan ni Kurt. Sa halip na maniwala ay tinanong siya nito kung nasisiraan na ba siya ng ulo kaya't nagpipinta siya ng kung ano-anong bilog sa paligid, ngunit habang pinagmamasdan niya ang dalawa ay napagtanto niya na ang tunay na kalaban ay ang obispo na si Tristan. Ngayon ay pinagalitan ni Kurt si Marley dahil sa kanyang mga ginawang palamuti, at si Lice naman ay nagpasalamat sa kanya dahil ipinagtanggol siya nito. Lalong nalilito si Marley sa pinagsasabi ng dalawa, at nagtanong si Kurt kung nasaan si Lucia dahil dapat ay siya na ang naglilinis ng mga ito. Sinabi ni Marley na nasa itaas si Lucia, at nagpa siya si Kurt na puntahan siya, kaya't pinakiusapan niyang manatili si Lice sa ibaba para sa kaligtasan nito, ngunit nagpupumilit si Lice na sumama sa kanya dahil siya na ang kakausap kay Lucia. Sinabi pa niya kay Kurt na huwag nang mag-alala dahil ang taong gustong pumatay sa kanya ay narito mismo, at dala pa rin niya ang patalim na ibinigay ni Kurt sa kanya, ngunit habang papalayo si Lice ay napaisip si Marley kung gaano katanga si Kurt upang hayaan ang prinsesa na humarap sa panganib. Sa kabila ng kanyang pagdududa, kinuha ni Kurt ang map at nagsimulang punasan ang Magic Circle, at akala ni Marley ay hindi niya ito magagawa, ngunit sa isang punas lamang ay nabura ni Kurt ang Magic Circle at nawasak ito. Sa kabilang dako, naramdaman din ito ng demonyo at napilitan siyang umiwas sa sabayang pag-atake ni Lucia at ng general dahil hindi na siya immortal. Ngayon ay napagtanto nila na pareho ang nangyari, kaya't ginamit ni Lucia ang Magic Crystal laban sa kanya, ngunit mabilis itong tinamaan ng demonyo at nalaglag mula sa kamay niya. Sinabi ng demonyo na papatayin na niya sila agad, ngunit biglang dumating si Lice at laking gulat ng lahat nang makita siya, pero hindi na nagsayang ng oras ang demonyo at agad siyang sinaksak sa puso. Nang bumagsak si Lice sa lupa ay nataranta si Lucia, ngunit natawa ang demonyo at sinabing napakatanga ng prinsesa,
dahil siya pa mismo ang tumulong sa kanya na tapusin ang kanyang trabaho. Habang nagdiriwang, biglang nagliwanag ang katawan ni Liz at naglaho bilang mga paru-parong gawa sa liwanag, kaya't naguluhan ang lahat sa nangyari, at sa ilang sandali ay lumitaw ang tunay na Liz sa likuran ni Lucia at Alfred. Ngayon ay hindi makapaniwala ang demonyo na ilusyon lang pala ang kanyang tinamaan, dahil pakiramdam niya ay totoong tao ito. Ipinaliwanag ni Liz na iyon ay dahil sa kutsilyong ginawa ni Kurt para sa kanya, isang sandata na may kakayahang lumikha ng perpektong ilusyon na kayang mapaniwala ang kahit sino. Dahil doon ay muling umatake ang demonyo, ngunit ilusyon lang din pala iyon, at ang tunay na Liz ay nasa tabi na ng mahiwagang kristal at agad niya itong winasak. Napasigaw sa sakit ang demonyo, habang nasusunog siya ng liwanag hanggang sa tuluyang maglaho, at narinig ni Kurt ang malakas na sigaw mula sa ibaba at nagtataka kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, naglaho rin ang lahat ng halimaw na tinawag ng demonyo at nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit nagalit si Lucia kay Liz dahil nilagay niya sa panganib ang kanyang sarili para lang pumunta sa mga guho. Dahil doon ay pinagalitan niya ito, ngunit humingi ng tawad si Liz at sinabing gusto lang niyang makatulong, at sa huli ay sinabi ni Lucia na wala siyang dapat ikahiya dahil niligtas naman ng prinsesa ang lahat. Sumang-ayon si Alfred at malugod na nagpasalamat sa prinsesa, ngunit sinabi ni Liz na huwag nang masyadong magpakaseryoso dahil pare-pareho lang silang lumaban para protektahan ang lungsod. Nangako siya na bibigyan sila ng gantimpala, at agad namang humiling si Alfred ng maraming alak para sa kanilang kasiyahan. Pagbalik sa basement ay natapos ng linisin ni Kurt ang mga magic circle, habang gutom na gutom si Marley dahil sa sumpang nasa kanya, at nang narinig ni Kurt ang pagkalembang ng tiyan nito ay inalok niya ng onigiri na siya mismo ang gumawa. Gayunpaman ay inakala ni Marley na ilalabas lang iyon ng kanyang katawan dahil sa sumpa, pero gusto pa rin niyang matikman ang luto ni Kurt kahit sa huling pagkakataon. Pagkakain niya ng isang kagat, nagulat siya dahil sobrang sarap nito, at sa sandaling iyon ay nawala rin ang sumpa at hindi siya makapaniwala, ngunit ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit nagawang burahin ni Kurt ang magic circle. Labis siyang nagsisisi nang mapagtanto niya na si Kurt pala ang palihim na nagprotekta sa kanilang grupo sa simula pa lang, at nang napaluha siya at humingi ng tawad kay Kurt, ngumiti lamang ito at sinabing ayos lang dahil natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos doon ay dumating ang prinsesa kasama si Lucia, ngunit bago pa man nila malapitan si Marley, dalawang espiya mula kay Miko ang biglang lumitaw mula sa butas upang arestuhin siya. Habang inaakay siya palayo, umaasa si Marley na ipagtatanggol siya ni Kurt, ngunit sinabi lang nito na magdadala siya ng paborito niyang tinapay sa kulungan. Matapos ang kaguluhan ay nagkumustahan sina Liz at Kurt, at hindi makapaniwala si Lucia na ang dalawang tila walang alam sa laban ang siyang nagligtas sa kanya, at sa huli ay isinaklay niya ang braso kay Kurt at sinabing oras na para umuwi. Kalaunan, nagdaos ng kasiyahan para sa lahat ng mga kabalyero at abala silang kumakain at tila sobrang tutok sa kanilang pagkain. Gayunpaman, nag-aalala si Kurt dahil siya ang nagluluto, at napansin niyang parang pinipilit lang ng mga kabalyero na kainin ito dahil tahimik lang sila at walang imikan. Dahil doon, kinabahan siya kaya tinanong niya kung gusto nilang maghanda siya ng ibang putahe, ngunit sinabi ni Alfred na wala siyang dapat ipag-alala, dahil sobrang sarap daw ng pagkain kaya hindi na sila makapag-focus sa kahit ano pa. Labis na natuwa si Kurt at inisip niyang mabait talaga ang amo niya sa dating trabaho sa construction, ngunit laking gulat niya nang malaman niya na ang tinutukoy niyang amo ay siya pala ang general ng lungsod. Tinanong ni Alfred si Kurt kung gusto niya ang syudad, at sumagot ito na talagang mahal niya ang lugar dahil napakaganda at maayos dito. Dagdag pa niya, marahil ay dahil mahusay magpatakbo ng lungsod ang kanilang general, ngunit biglang nagsalita ang katulong ni Alfred at sinabing hindi naman daw marunong sa mga gawaing administratibo ang general. Tinapik lang ni Alfred ang siko nito para manahimik, at pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsimula ang palabas ng mga paputok. Namangha ang lahat sa ganda ng tanawin, at natuwa si Kurt nang marinig ang mga papuri dahil siya pala ang naghanda ng mga paputok. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni na Alfred at ng kanyang katulong na magaling na ang mga sugat nila mula sa laban kanina, kaya tinanong nila kung paano nangyari iyon, at sagot ni Kurt na karaniwan lang iyon dahil ayon sa kanya ay nawawala ang sugat kapag busog at masarap ang kinain. Makalipas ang ilang oras, sumakay sila ng karwahe papunta sa kalapit na nayon, ngunit nakaramdam ng antok si Kurt at nakatulog siya habang naglalakbay at napanaginipan niya ang kanyang kabataan. 10 taon na ang nakalipas, nang siya'y isang batang inosente pa sa kanilang mahiwagang nayon. Doon niya unang nakilala ang isang batang babae na kalahating dragon na nagngangalang Hilda,
na anak ng isang mangangalakal na madalas bumisita sa kanilang lugar. Masigla siyang lumapit kay Hilda para makipag-usap, ngunit hindi siya pinansin nito kahit anong sabihin niya, at nang malapit na sana siyang umiyak ay biglang nagsalita si Hilda. Ipinagtapat niya na pinagbabawalan siya ng kanyang ama na makipag-usap sa mga taga-nayon, dahil mga baliw raw ang mga ito at baka matutunan niya ang mga kakaibang gawain nila, kaya nagsalita na lamang siya ng malakas na parang sa sarili niya lang pero alam ni Kurt na para sa kanya talaga iyon. Tuwang-tuwa si Kurt dahil ginamit ni Hilda ang paraang iyon para makalusot sa utos ng kanyang ama upang makipag-usap sa kanya, at habang tumatagal ay naging magkaibigan silang dalawa at tuluyan nang nakalimutan ni Hilda ang babala ng kanyang ama. Kinabukasan, sumakay sila sa isang golem papunta sa kabundukan dahil gusto ni Kurt na ipakita ang isang bulaklak na may bahagharing kulay, ngunit bago pa man sila makarating ay bumaba si Hilda at kumain ng pulang berry na mukhang masarap. Sa kasamaang palad, may lason pala iyon at agad siyang nawalan ng malay, kaya mabilis na tumakbo si Kurt sa kanyang tabi at nalaman niya na nalason nga ito. Iniisip ni Lucia na medyo kakaiba at sobra ang nangyayari, ngunit hindi na niya ito pinakialaman. Sinabi niya kay Danjo na pupunta siya sa kalapit na nayon upang makipagkasunduan sa pagbabahagi ng tubig, ngunit pagdating niya roon, nadiskubre niyang nasa malubhang kalagayan din ang mga ito dahil halos maubos na ang kanilang pinagkukunan ng tubig. Habang inaalo niya ang umiiyak na pinuno ng nayon, may ilang mamamayan na nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya upang ipaalam na may kagipitan sa tuktok ng burol. Agad siyang nagpunta roon at tumambad sa kanya ang isang napakalaking lawa, at tumakbo siya kina Sena at Kans, at nagtataka kung bakit umiiyak ang mga tao tungkol sa tubig gayong mayroon namang ganitong kalaking lawa. Ipinaliwanag nila na ilang sandali pa lamang ang nakararaan nang lumitaw ang lawa, at nang makita ni Lucia si Kurt na papalapit na may ngiti sa labi, agad niyang naunawaan ang nangyari. Sinabi ni Kurt na inalagaan lamang niya ang ilang mga ibon na nauuhaw kaya kumuha siya ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Tinanong ni Kurt kung natapos na ni Lucia ang kanyang misyon, ngunit bago pa siya makasagot, dumating na ang mga pinuno ng dalawang nayon. Lumuhod sila sa harap ni Lucia at labis na nagpasalamat sa kanya sa mabilis na paglutas ng kanilang problema, at nang tinangka niyang ipaliwanag ang nangyari, naisip ni Kurt na kahanga-hanga si Lucia dahil nalutas niya ang problema sa loob lamang ng panahong ginugol niya sa paghuhukay ng balon. Pagkatapos doon ay bumalik ang grupo sa kanilang bahay, at bilang pasasalamat ay binigyan sila ng maraming itlog ng mga taga-nayon, at nagsimulang mag-isip si Kurt kung ano ang maaari niyang lutuin gamit ang mga iyon. Sa kabilang banda, bumisita naman si Liz sa bahay ng isang maharlikang nagngangalang Margrave. Habang kumakain sila at nag-uusap, napansin ni Liz na si Margrave ay may kapangyarihang maihahalin tulad sa isang duke, ngunit madalas ay kulang sa pananalapi kaya't umaasa siya sa tulong mula sa labas. Malakas din ang kanyang koneksyon sa mga karatig kaharian, at nais niyang makuha ang loob ni Liz upang mapalakas pa ang kanyang impluwensya. Gayunpaman, nagplano si Liz na maging matalino at maingat upang mapagtagumpayan si Margrave sa sariling laro nito, kaya't ipinaliwanag niya na naroon siya hindi bilang prinsesa, kundi bilang kinatawan ng kanilang 8-layer Meister. Binanggit ni Margrave na nabalitaan niya na nagamit na raw nila ang lahat ng magic stones na kayang patayin ang mga halimaw sa loob ng 500 metrong layo, ngunit alam ni Liz na sinusubukan lamang nitong makakuha ng impormasyon tungkol kay Kurt, kaya mahinahon niyang sinabi na hindi naman ganoon kalakas ang mga bato gaya ng naririnig niya mula sa mga tsismis. Agad na nagbago ng paksa si Margrave at sinabing wala pang pangalan ang bayan na kanilang tinitirhan, at sumang-ayon naman si Liz at ipinaliwanag na ang magiging gobernador ang siyang magpapangalan dito kapag naitalaga na ang lugar na ito. Alam niya na si Margrave ang may tungkulin sa pagpili ng gobernador, ngunit sinabi niyang nahihirapan siyang magtalaga dahil malapit ang bayan sa teritoryo ng mga demonyo at mahirap pangasiwaan ang mga kabalyero roon. Dahil dito, iminungkahi niyang gawing gobernador na lamang ang 8-layer Meister, kaya't nagulat si Liz nang marinig iyon, dahil hindi pa alam ni Kurt na siya mismo ang 8-layer Meister at kung maging gobernador siya ay mapipilitan siyang lumantad sa publiko. Sinabi ni Liz na hindi siya makapagpasya sa ganoong usapin, ngunit iginiit ni Margrave na bilang kinatawan ng Meister ay dapat ay mayroon siyang kapangyarihang magdesisyon. Gayunpaman, lalo pang nataranta si Liz nang sumang-ayon pa si Alred sa mungkahi ni Margrave, dahil hindi rin ito alam na si Kurt ang tinutukoy nila. Sinubukan pa rin ni Liz na baguhin ang isip ni Margrave, ngunit tinanong siya nito kung may personal na dahilan ba kung bakit hindi karapat-dapat ang 8-layer Meister sa ganoong posisyon. Naiinis si Liz nang malaman niya na minaliit ang 8-layer Meister at buong yabang na ipinagtanggol si Kurt, sinasabing ang kanilang 8-layer Meister ang pinakabihasa at pinakamarangal sa buong mundo.
Ngunit pagkasabi niya doon, napagtanto niyang naloko siya dahil iyon ang eksaktong gusto ni Margrave na mangyari. Pagbalik niya sa mansyon, ikinwento niya kay Lucia ang nangyari at pinagalitan siya dahil sa kanyang ginawa, ngunit nahiya si Liz pero hindi siya nagsisisi dahil ipinagtanggol niya ang pangalan ni Kurt. Nagtanong siya kung nasaan si Kurt, at sinabi ni Lucia na abala ito sa pag-aalaga ng bata, kaya't nataranta si Liz sa pag-aakalang may anak si Kurt, ngunit agad niyang sinabi na handa siyang tulungan ito na palakihin ang bata para lamang makasama siya. Dahil sa narinig ay napabuntong hininga si Lucia, at ipinaliwanag na mga itlog lang iyon na nakuha nila bilang gantimpala sa pagtulong sa isang nayon, at isa roon ay may similya kaya inaalagaan iyon ni Kurt. Nang nakahinga ng maluwag si Liz ay masayang sinabi ni Lucia na kilala niya si Kurt, at baka ang mapisa ay ibon na nagbibigay ng itlog na ginto, ngunit sa mismong sandaling iyon ay narinig nilang sumigaw si Kurt na napisa na raw ang itlog. Sa kabila nito, si Miko ay abala sa mga ulat at dokumento mula sa kanyang mga espiya, at natuklasan niyang pinaslang sa simbahan ang matabang obispo na nakipag-ugnayan sa demonyo, kaya naniwala siyang hindi ito ang tunay na may pakana. Gayunpaman, hindi pa niya pinapatay si Marley dahil gusto niyang si Kurt mismo ang humarap dito, ngunit nang matanggap niya ang ulat tungkol sa napisang itlog mula kay Kurt ay halos mabaliw siya sa natanggap niyang balita. Pagdating sa mansyon, nagmamadaling pumunta sina Liz at Lucia, at laking gulat nila nang makita si Kurt na may kargang batang babae na kamukha niya. Agad na nagpatawag si Lucia ng pagpupulong, at lahat ay nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita, at ipinaliwanag ni Kurt na ganoon na raw talaga ang itsura ng bata. Nagsimulang maglaro ang bata at tinawag si Kurt bilang papa, kaya napilitan si Lucia na ipaliwanag ang katotohanan. Sinabi niya na kahit si Kurt ay dapat alam na walang tao ang ipinapanganak mula sa itlog, at pinaniniwalaan niya na isa itong halimaw na ginaya ang itsura ni Kurt para malinlang sila at binalaan niya si Kurt na maaaring delikado ang bata, ngunit tumanggi si Kurt na iwan ito. Sinubukang kunin ni Lucia ang bata, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Kurt at sinabi niya na kaya niyang palakihin ito dahil hindi ito masama, at patuloy na nagmatigas ang loob ni Lucia hanggang sa tawagin siya ng bata bilang mama. Dahil doon ay biglang nahulog ang kanyang loob, at nagsimulang mangarap ng buhay may asawa kasama si Kurt, ngunit agad siyang pinagalitan ni Liz at kinuha naman niya ang bata at nang tawagin din siyang mama ay napatigil siya at nadulas ang bata. Mabuti na lang at nasalo ito ni Senna at nang tawagin siyang ate ay natuwa rin ito, ngunit habang nagtatalo sina Liz at Lucia kung sino ang totoong mama, nagsalita si Kans at nag-alok na tutulungan nilang palakihin ang bata para hindi ito maging masama. Pumayag si Lucia at iminungkahi ni Liz na bigyan ng pangalan ang bata, at nang magsimula silang mag-isip ay parehong gusto ng dalawa na pagsamahin ang pangalan nila kay Kurt, ngunit nang magising ang bata at tawagin silang mama ay sabay silang lumapit at nakalimutang magtalo. Ngayon ay handa na silang magkasundo, at labis na humanga si Kurt sa kakayahan ng batang babae na magbigay ng kapayapaan sa kanilang tatlo. Iminungkahi niya na pangalanan itong Akuri, dahil sa wika ng kanilang nayon ay nangangahulugan itong lugar na nagdurugtong sa 3 punto tulad ni Akuri na siyang nag-uugnay sa kanilang tatlo. Nagustuhan naman ni Lucia at Liz ang ideya, kaya tinawag nila ang bata sa bagong pangalan nito at tuwang-tuwa naman si Akuri nang marinig iyon. Lumipas ang ilang oras, habang natutulog si Lucia na si Akuri ay nakahiga sa kanyang tiyan, dumating ang isa sa mga espiya ni Miko. Nagising si Lucia at lihim na iniabot dito ang isang bagay na may laman na hibla ng buhok at laway ni Akuri, upang may padala kay Miko at malaman ang pinagmulan ng bata. Kinabukasan, gumawa si Kurt ng silid laruan para kay Akuri, ngunit ayon sa utos ni Lucia, dinisenyo niya ito upang magsilbing kulungan din kung kinakailangan. Ang mga pader ay gawa sa matibay na materyales, walang bintana at hindi rin ito nabubuksan mula sa loob, ngunit naramdaman ni Lucia ang bigat ng konsensya sa pagpagawa ng ganitong silid, ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos hanggat hindi dumarating ang ulat ni Miko tungkol sa pinagmulan ni Akuri. Naglalaro si Akuri kasama si Senna at niyaya sina Kurt at Lucia, ngunit tumanggi ang dalawa dahil abala pa sila sa kanilang trabaho, kaya't nangako si Kurt na maglalaro sila mamaya at pinayuhan si Akuri na maging mabait muna at makipaglaro kay Senna. Habang papunta sila sa susunod na misyon, napansin ni Lucia na tila malungkot si Kurt, kaya't pinayuhan niya itong tapusin agad ang trabaho upang makabalik sila kay Akuri. Sumang-ayon naman si Kurt, ngunit bigla nilang narinig ang boses ni Akuri, at nang agad nilang sinilip ang karwahe ay laking gulat nila nang makita si Akuri sa loob. Nagulat si Lucia at tinanong kung paano siya nakarating doon, sagot ng bata ay bumahing lang siya at pagkatapos ay dumating na sa kanila, ngunit hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin, at nagsimulang mataranta si Lucia dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin.
Iminungkahi ni Kurt na bumalik na lamang sila sa pagawaan dahil siguradong nag-aalala na ang lahat, ngunit napansin ni Lucia ang espiya mula kagabi, na ngayon ay nagkukunwaring isang ordinaryong tao. Nilapitan niya ito at sinabing magpapadala siya ng mensahe pabalik sa pagawaan, at humanga si Kurt sa pagiging responsable ni Lucia. Naalala niyang kahit noon ay tinangka nitong ilayo si Akuri sa kanya, ngunit ang totoo ay iniisip lamang nito ang kanyang kaligtasan, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Kurt ang mangamba at napatanong sa kanyang sarili kung paano kung totoong ang isang halimaw si Akuri. Nang bumalik si Lucia ay sinabi nito na wala pa silang malinaw na impormasyon, at dapat nilang subukan ang lahat upang mapalaki si Akuri bilang isang mabuting nilalang. Pagdating nila sa susunod na nayon, sinalubong sila ng isang matandang lalaki, na masiglang tinawag silang mga bayani na tatalo sa Demon Lord at magdadala ng kapayapaan sa mundo. Agad namang nakisabay si Kurt at Akuri sa kasiyahan ng matanda, habang si Lucia naman ay naguguluhan at sinabihan si Kurt na huwag masyadong matuwa kahit siya mismo ang kinakabahan. Sa ilang sandali ay sinabi niya na wala namang nakasulat tungkol dito sa kanilang misyon, at biglang dumating ang isang magandang babaeng may gintong buhok at ipinaliwanag ang lahat. Ipinahayag niya na siya raw ang kliyenteng nagbigay ng kahilingan, at ang matanda ay biyenan niya na matagal nang nangarap maging mahalagang NPC sa mga kwento ng mga bayani. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa ginawa ng matanda, na ngayon ay medyo makakalimutin na at madalas magsalita ng mga walang saysay. Pagdating nila, nagbiro ang babae na hindi niya inasahang bagong kasal ang ipinadala para sa misyon, at parehong nataranta sina Kurt at Lucia, ngunit biglang sinabi ni Akuri na sila raw ang kanyang mama at papa, na lalo tuloy silang nahiya. Ngayon ay kinakabahan si Kurt, iniisip na baka magalit si Lucia dahil tinawag siyang asawa, at mas lalo pang magalit dahil tinawag siyang ina kahit napakabata pa niya. Naisip niyang tapusin agad ang trabaho para matapos na ang kahihiyan, at tinanong niya ang kliyente tungkol sa misyon, at sinabi ng babae na hindi raw kumakain ng maayos ang kanyang mga baboy nitong mga araw. Isang tingin pa lang, alam na ni Kurt na pagod lang ang mga baboy dahil sa sobrang init, kaya't nagpasya si Kurt na gumawa ng pagkain na makatutulong sa kanila laban sa sobrang init. Pagkatapos doon ay nagpasalamat ang babae at saka inanyayahan ang kanyang biyenan na maglakad, habang nagsimulang hanapin ni Kurt si Lucia. Sa ilang sandali ay nakita niya ito na namumula at tila nanginginig sa kanyang kinatatayuan, dahil tinawag siyang asawa ni Kurt, ngunit dahil sa kakulangan ni Kurt ng emotional intelligence ay inakala niya na galit ito. Ipinagpatuloy niya ang paggawa ng pagkain para sa mga baboy, samantalang si Lucia ay lihim na kinikilig sa ideyang itinuring silang mag-asawa kahit may agwat sa kanilang edad at tangkad. Ngayon ay hindi na niya maiwasan na mapaisip kung magiging totoo iyon, kung magkakaroon talaga sila ng anak, ngunit agad niyang pinigilan ang kanyang sarili at sinampal ng marahan ang kanyang pisngi. Pinapakalma niya ang kanyang sarili, iniisip na kailangan lamang niyang protektahan si Kurt mula sa panganib, ngunit habang pinagmamasdan niya ito na masayang nagtatrabaho ay may matalim na kirot siyang naramdaman sa kanyang puso. Sa kabila nito, may biglang lumipad na isang dambuhalang asol na dragon sa himpapawid na patungo kay Kurt at Akuri, kaya't nataranta si Lucia at mabilis na tumakbo habang sumisigaw ng babala kay Kurt. Subalit nang bumaba ang dragon ay pinigilan siya ni Kurt at sinabihan na ibalik ang kanyang espada, at habang nag-aalala pa rin siya para kina Akuri ay bumaba ang dragon sa harap nila, ngunit sa halip na umatake ay tahimik itong kumain ng pagkain para sa mga baboy. Nang magulat si Lucia ay ipinaliwanag ni Kurt na sa mga baryo, karaniwan nang dumarating ang mga dragon para humingi ng parte kapag may gumagawa ng pagkain para sa mga hayop. Tinanong siya ni Akuri kung malaking aso lang ba ito, at natawang sinabi ni Kurt na ito ay isang batang dragon, ngunit habang nag-uusap sila ay napansin ni Lucia ang amoy ng dugo, at agad na nagpa siya na imbestigahan ito ng mag-isa. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang isa sa mga espiya ni Miko na duguan at walang malay sa lupa, at nang magsimula siyang mag-isip kung sino ang gumawa nito, bigla niyang napansin ang isang taong nagtatago sa likod ng mga palumpong. Dahil doon ay agad niyang inatake ang estranghero, dahilan para tumakbo si Kurt papunta sa kanya matapos marinig ang ingay, at nang tinanong siya ni Kurt kung ayos lang siya ay sinabi ni Lucia na dalhin niya si Akuri at tumakas. Sa kanyang narinig ay naguluhan si Kurt, ngunit mula sa mga palumpong ay lumitaw ang nilalang na kalaban ni Lucia, isang demonyong kahawig ni Natalia na nagngangalang Bati, na humiling na ibigay sa kanya ang bata. Akala ni Lucia ay si Akuri ang habol nito, ngunit iniisip ni Kurt na baka ang batang dragon ang gusto ng demonyo, at nang tinanong niya kung isa itong dragon hunter ay napagtanto ni Lucia na mas malala pa ito sa isang mangangaso.
Muling inutusan ni Lucia si Kurt na tumakas, at nang sinubukan nitong tumutol ay biglang kinagat ng batang dragon ang damit ni Kurt at lumipad palayo kasama siya. Sa kanyang mga nasaksihan ay hindi na nagulat si Lucia, dahil para sa kanya ay tila natural na kay Kurt ang mag-tame ng dragon sa napakaikling panahon. Napagtanto ni Lucia na hindi sapat ang kanyang lakas para labanan ang demonyong kalaban, at ilang sandali pa ay tinamaan siya ng malakas na sipa sa tiyan. Habang papalapit ang demonyo upang tapusin siya, nagawa pa niyang makatakas gamit ang isang rake bilang sandata at pantaboy. Matapos siyang huminga ng malalim, tinanong niya ito kung ang batang tinutukoy niya ay si Akuri ba o ang batang dragon, ngunit tahimik lamang ang babae bago ngumiti, at galit na sinabi na wala nang saysay na malaman niya dahil mamamatay rin naman siya ngayon. Alam ni Lucia na hindi na niya kayang patagalin pa ang laban, at mabilis siyang inatake ng demonyo at nang tumilapon ang kanyang espada, malakas na inatake nito ang kanyang katawan na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ngunit nang nagpa siya ito na tuluyan na siyang tapusin ay hinagis ni Lucia ang isang magic crystal, at nang sinubukan itong putulin ng demonyo ay sumabog ang kristal at nagkalat ang enerhiya sa buong paligid. Akala ni Lucia ay tapos na ang laban, ngunit mula sa mga guho ng lupa ay muling lumitaw ang demonyo, at ngayon ay nakalantad na ang matutulis nitong mga sungay. Nataranta si Lucia nang mapagtanto niya na hindi ordinaryong halimaw ang kanyang kalaban, at lalo siyang nawalan ng pag-asa nang naisip niya na kakaiba ang nilalang na ito, dahil lumalabas ng hayagan ang isang demonyo. Sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang nagsalita ang demonyo at sinabi na malakas rin pala si Lucia, dahil nagawa nitong masugatan ng malubha ang demonyo. Ngayon ay alam na niya kung bakit nila natalo ang isang demon lord noon, at nabigla si Lucia dahil iyon ay nangangahulugan na matagal na pala silang sinubaybayan ng halimaw, bago pa man ang pag-atake sa lungsod. Hindi niya alam kung ang pakay ng demonyo ay si Akuri o si Kurt, dahil kung tutuusin ay bata pa rin naman si Kurt, at ngayong wala na siyang armas ay napagtanto niya na malapit na ang kanyang katapusan. Ang tanging iniisip niya ay sana makarating si Kurt ng ligtas sa workshop, at malampasan nila ang darating na panganib. Nang handa na sana niyang tanggapin ang kanyang kamatayan ay bigla niyang narinig na tinatawag siya ng isang pamilyar na boses ang kanyang pangalan, at nakita niya si Kurt na sakay ng dragon na paparating sa kanya. Nagulat si Lucia dahil hindi siya makapaniwala sa kabaliwan na ginagawa nito, at naisip niya na baka gusto nitong lumaban gamit ang dragon, ngunit hindi pa niya ito lubos na napapagalaw at nauwi lamang siya sa pagkakahulog sa puno. Nilapitan ni Lucia si Kurt na galit at nag-aalala, at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sinagot naman siya ni Kurt na hindi siya pwedeng tumakas nang wala siya. Biglang may grupo ng mga baboy na tumatakbo papalapit sa kanila, kaya't agad silang sumakay sa isa upang makatakas, at habang tumatakbo sila ay hindi pa rin mapigilan ni Lucia ang magalit, at tinanong kung normal lang ba sa kanilang baryo ang ganitong kabaliwan. Ngumiti lang si Kurt at sinabi niya na unang beses niyang nagawa ito, ngunit ipinahayag pa niya na ang isang lalaki ay hindi dapat magdalawang isip na gumawa ng kabaliwan para protektahan ang babaeng mahalaga sa kanya. Natahimik si Lucia at napangiti, pero may halong lungkot, dahil nahulog na naman ang puso niya sa mga salitang iyon, ngunit alam niya na hindi ito patungkol sa pag-ibig. Habang tumatakbo ay may biglang lumipad na isang bolang apoy mula sa kanilang harapan at tumama sa mga baboy, kaya't natumba sila at bumagsak sa lupa. Sa tapat nila ay muling lumitaw ang demon mommy na naghahanda ng isa pang atake, kaya't huminga ng malalim si Lucia at humiram ng sandata mula kay Kurt, nagpa siya na ipagtanggol ito kahit ikamatay pa niya. Dahan-dahang lumakad si Lucia na sugatan ngunit determinado, at nang pinakawala ng demonyo ang panibagong bolang apoy, tinaas ni Lucia ang sandata at sinubukang gamitin ang isang espesyal na teknik, ang hiwain ang mismong mahika ng kalaban. Hindi pa niya kailanman nagagawa iyon, ngunit naniwala siya na baka sa pagkakataong ito ay magtagumpay siya dahil nakataya na ang lahat. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nagawa, at habang nararamdaman niya na papalapit na ang nagbabagang init ay napagtanto niya na ito na ang kanyang katapusan. Biglang dumating si Akuri at tumalon sa ulo ni Lucia, at nang mahigpit niya itong niyakap ay agad na naglaho ang bolang apoy, at napansin ng lahat na mukhang labis na nagulat ang babaeng demonyo. Ngayon ay nagtataka si Lucia kung kusabang pinatigil ng demonyo ang atake, at naisip niya na dahil nalagay sa panganib si Akuri. Tinanong niya ang demonyo tungkol dito, ngunit bigla itong umubo ng dugo at umatras, at sinubukan ni Lucia na habulin ang demonyo, subalit dahil sa matinding sugat at panghihina ay agad siyang nawalan ng malay. Dahil doon ay mabilis na lumapit si Kurt upang tulungan siya, at binigyan siya ni Kurt ng gamot upang unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat, at habang sinasabi ni Lucia kay Akuri na ayos na siya,
bigla siyang napatayo at nagulat kung paano napunta si Akuri sa ibabaw niya. Ipinaliwanag ni Kurt na hindi ito bumagsak o lumipad, at nabigla si Lucia nang sabihin niya na nag-teleport ito mula sa ere, dahil ang tanging paraan lamang upang makapag-teleport ay sa pamamagitan ng malalaking teleportation stones, at wala pang salamangkero ang nagtagumpay na gawin ito gamit lang ang mahika, ngunit nagawa ito ni Akuri. Nang tinanong niya kung kaya ba itong gawin ni Akuri ay hindi na niya ito magawa, at ipinahayag ni Kurt ang kanyang pag-aalala sa babaeng umatake sa kanila kanina, at sinabi ni Lucia na sana ay hindi na nila ito muling makita. Maya-maya, dumating ang isang baboy sa likuran nila na mukhang sugatan at malungkot, at nagulat si Kurt dahil dapat kasi siya ang nag-aalaga sa mga baboy, kaya't dali-dali niyang ginamot ang mga ito bago pa dumating ang kanilang kliyente. Hindi nagtagal, muli nang malusog ang mga baboy sa kulungan nila, at labis na natuwa ang babaeng may mahabang buhok na kulay ginto, at pinasalamatan niya si Lucia bago tinanong kung nasaan ang asawa niya. Nagdahilan si Lucia na umalis si Kurt para ibalik ang sanggol na dragon sa mga magulang nito, ngunit habang nasa daan, may nakita siya at nagbago ng plano. Sa kabila nito, pauwi na sina Lucia at Akuri nang biglang lumitaw si Kurt, na nakasakay pa rin sa dragon. Tinanong siya ni Lucia kung bakit hindi pa niya naibabalik ang dragon, ngunit agad niyang napansin ang babaeng demonyo na walang malay sa likod ng dragon, kaya't nabigla si Lucia na halos hindi makapaniwala sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Kurt na nakita niya ang babae mula sa himpapawid at bumaba siya upang tulungan ito, ngunit napagtanto niya na malubha ang mga sugat ng demonyo, at nang mapansin niya na humihinga pa ay gumawa siya ng gamot para rito. Nang magising ang demonyo ay tinawag siyang tanga, dahil tinulungan niya ang isang kaaway, ngunit sinabi ni Kurt na dahil pinigilan nito ang atake at hindi pinatay sina Lucia at Akuri, nagkaroon siya ng dahilan para iligtas ito. Pagkatapos niyang gawin ang gamot, binigay niya ito sa demonyo at sinabi na mamamatay siya kung hindi niya ito iinumin, kaya't agad na uminom ang demonyo ngunit bigla itong nakaramdam ng pagkahilo at panghihina. Ipinaliwanag ni Kurt na nilagyan niya ng pampatulog ang gamot dahil wala siyang lakas na harapin ito ng direkta, at sinabi niya na 3 araw itong mahimbing na matutulog, at sinermonan niya ito dahil inatake nito ang isang dragon na may kaugnayan sa tao. Hindi naintindihan ng babae ang sinabi niya, kaya nagpatuloy si Kurt at binanggit na kahit pareho silang may sungay, hindi ibig sabihin ay katulad niya ang kanyang kaibigang si Hilda noong bata pa siya. Nang marinig ng demonyo ang pangalang Hilda, sinubukan nitong abutin si Kurt para makipag-usap, ngunit agad na gumana ang gamot at nawalan ito ng malay, kaya't binuhat niya ito at dinala pabalik sa kanila. Pagbalik sa kasalukuyan ay bumalik na ang lahat sa mansyon, at sinabihan ni Kurt si Akuri na humingi ng tawad kina Sena at sa iba pa dahil siguradong nag-alala ang mga ito nang bigla siyang maglaho kanina. Hindi nagtagal, tumakbo sina Sena at Liz upang salubungin si Akuri, habang pinagmamasdan lang sila ni Lucia mula sa malayo. Maya-maya, may isa pang lalaking lumabas ng mansyon at magiliw na binati sina Lucia at Kurt, at nagkatinginan silang dalawa dahil nagtataka sila kung sino ang taong iyon. Ipinakilala siya ni Liz bilang kanilang 8-Layer Meister, dahilan para mabigla sina Lucia at Kurt, at nagpakilala ang lalaki bilang Rakuto, at agad namang humanga si Kurt sa kanya. Nagpakilala rin si Kurt at pinasalamatan siya ni Rakuto sa paggawa ng napakagandang gusali, ngunit si Lucia ay labis na nagduda sa lalaking ito, kaya agad niyang inutusan si Kurt na pumunta sa kusina upang maghanda ng pagkain, at sinabihan niya si Sena na dalhin si Akuri sa silid laruan. Pagkaalis ng dalawa, humarap si Lucia kay Rakuto, ngunit bigla siyang tinulak nito sa karwahe. Gayunpaman ay hindi siya natakot at sinubukan niya itong sipain gamit ang kanyang mahabang binti, ngunit dumaan lang ang kanyang sipa sa katawan ng lalaki. Doon lang napagtanto ni Lucia na isang ilusyon lang si Rakuto, at sinabi niya kay Liz na hindi ito nakakatawa, ngunit ngumiti lang ang prinsesa dahil nahulaan agad ni Lucia na si Rakuto ay ilusyon lamang na nilikha niya gamit ang sandata ni Kurt. Sinabi ni Lucia na tila espesyal ang sandata, dahil kaya nitong lumikha ng ilusyon ng mga tao na hindi naman totoo, at ipinaliwanag ni Liz na si Rakuto ay larawan ng iniisip niya na magiging anyo ni Kurt kapag 20 taong gulang na ito. Pagkasabi niya doon ay agad niyang binura ang ilusyon, at pagkatapos ay nakatanggap si Lucia ng mensahe mula kay Miko, na nagsabing pupunta siya upang ibigay ang ulat tungkol sa mga impormasyon ni Akuri. Lumipas ang ilang linggo ay dumating ang araw ng pagbisita, at sabik na pinanood ng lahat si Miko habang hinihintay ng lahat ang kanyang sasabihin. Subalit dumating lang pala siya upang kumain ng mga pagkain ni Kurt dahil nabigo ang kanilang investigasyon. Ipinaliwanag ni Miko na ang mga binigay niyang buhok at laway ni Akuri ay may DNA ng tao,
ngunit may nakita rin silang parang bato sa ilalim ng mga kuko nito, at iyon ay nagtataglay ng espesyal na mahika na hindi taglay ng karaniwang tao. Dagdag pa ni Miko, ang ganitong uri ng mahika ay ginamit lamang noong panahon ng paglikha at matagal nang nawala sa mundo. Nagtanong si Kurt kung ibig bang sabihin nito ay isang ang halimaw si Akuri, ngunit hindi rin sigurado si Miko, at dahil wala silang sapat na impormasyon tungkol sa bata ay itinuturing nila itong mapanganib. Pagkatapos ay iminungkahi ni Miko na pigilan ang kakayahan ni Akuri sa teleportation at ikulong siya sa isa sa kanyang mga laboratorio, ngunit mariing tumanggi si Kurt, at nang tinanong siya ni Miko kung bakit ay ibinalik niya ang tanong nito, kung sa tingin ba ni Miko ay siya mismo ay mapanganib. Sumagot si Miko na bilang magkaibigan ay alam niyang hindi siya nito sasaktan, at tumugon si Kurt na ganoon din ang dahilan niya, dahil hindi niya kailanman naramdaman ang panganib mula kay Akuri. Hindi mahalaga sa kanya kung tao man ito o hindi, dahil alam niyang isa itong mabait na nilalang na hindi mananakit ng kahit sino. Pagkatapos ay idineklara ni Kurt na mananatili si Akuri sa kanila, at sumang-ayon si Lucia, na nagsabing hanggat wala silang matibay na patunay na isa nga itong halimaw ay wala silang karapatang ituring ito na ganoon. Sumang-ayon din si Liz at sinabing hindi niya hahayaan na may kumuha sa anak nila, at naiintindihan naman ni Miko ang kanilang mga dahilan, kaya't pinaalalahanan lang niya sila na alagaan ng mabuti si Akuri. Pagkatapos nito, tinanong niya ang tungkol sa babaeng demonyo na nahuli nila, ang babaeng sa tingin ni Kurt ay isang mangangaso ng dragon. Sinabi ni Kurt kay Miko na ang babae ay nakakulong sa basement, at habang papunta si Miko roon, pinakiusapan siya ni Kurt na huwag ikulong ang kawawang babae. Hindi sinabi ni Miko sa kanya na ang tinutukoy niyang kawawang babae ay isa palang demonyo, ang pinakamalupit na kaaway ng sangkatauhan, at mas malubha pa ang sapitin nito kaysa sa pagkakakulong. Kasama si Lucia, pumunta si Miko sa basement at ginising ang babaeng demonyo, at tinanong nila kung kaya nitong magsalita. Sumagot ito ng maiikling pangungusap at sinabi na ang isang mandirigma ay nagsasalita lamang kung kinakailangan. Ngayon ay naunawaan ni Miko na hindi siya tanga, ganito lamang siya magsalita dahil sa kanyang disiplina bilang mandirigma. Nagalit ang demonyo at sinubukang sunugin si Miko gamit ang mahika, ngunit ang silid na ginawa ni Kurt ay may anti-magic kaya walang bisa ang kanyang apoy. Sa kabila ng kanyang pagtatangka ay mahinahon lang na sinabi ni Miko na wala itong magagawa, at tinanong niya kung may mga kasamahan pa ito sa paligid. Sumagot ang babae na ang talunan ay dapat sumunod sa nagtagumpay, ngunit dahil si Kurt ang tumalo sa kanya, tanging sa kanya lamang siya sasagot. Dahil doon ay napabuntong hininga si Miko at dinala si Kurt sa silid, at agad na tinanong ni Kurt kung kumusta ito, at nagreklamo ang babae sa lubid na nakatali sa kanyang mga braso. Ipinaliwanag ni Kurt na hindi nila iyon maaaring tanggalin, ngunit kinausap siya ng babae at tinanong kung kilala ba talaga niya si Hilda. Tumango si Kurt, at nagtanong si Lucia kung sino si Hilda. Ipinaliwanag ni Kurt na si Hilda ay anak ng isang mangangalakal na madalas bumisita sa kanilang nayon, isang nilalang na may sungay na tulad ng demonyong babae. Pagkatapos ay tinanong ng demonyo kung ang suot ni Hilda ay may tatak na balahibo, at nang kumpirmahin ni Kurt, biglang nagkaroon ng sigla ang babae. Sinabi niya na si Hilda ay bihag ngayon sa ilalim ng kastilyo ni Margrave, kaya't nagulat ang lahat at agad sinabi ni Kurt na kailangan nilang iligtas si Hilda. Gayunpaman ay hindi nagtitiwala si Lucia sa demonyo, dahil sa tingin niya ay pinaglalaroan lamang nito ang damdamin ni Kurt, at tinanong niya kung bakit inatake niya si Akuri kung talagang gusto niyang iligtas si Hilda. Ipinaliwanag ng demonyo na iniimbestigahan nila si Margrave, ngunit sila naman ang napagsuspetsahan, at habang sinusundan nila ito ay nakita niyang biglang nag-teleport si Akuri sa karwahe, at inakala niyang magagamit niya ang kapangyarihan nito upang iligtas si Hilda. Sa kanyang mga sinabi ay agad naniwala si Kurt, ngunit ipinaalala ni Lucia na wala pa silang matibay na ebidensya, ngunit ipinakita ng demonyo ang kanyang palawit, at nang hilahin ito ni Lucia ay agad itong nakilala ni Kurt bilang palawit ni Hilda. Ipinaliwanag ng demonyo na ibinigay iyon sa kanya ni Hilda, at nang makita niyang dala ni Lucia ang punyal ni Kurt na may parehong marka ng balahibo ay tumigil siya sa pag-atake. Sinabi ni Kurt na kay Hilda galing ang punyal, kaya't naniniwala na siyang totoo ang sinasabi ng demonyo, at maging si Miko ay naniwala na rin at nangakong tutulungan nila si Sol na ang pangalan ng demonyo, ngunit kailangan muna niyang manatili roon. Ipinakilala ng demonyo ang sarili bilang Sol, at natuwa si Kurt na nagkakilala na sila ng maayos, ngunit bigla namang lumitaw si Akuri sa pagitan nila na naging dahilan upang magulat ang lahat. Pagkatapos nilang kumalma, lumapit si Kurt kay Miko at tinanong kung paano nila ililigtas si Hilda,
at kaagad namang nagpatawag si Miko ng pagpupulong nang wala si Kurt upang pagplanuhan ang operasyon. Dahil sa kanyang mga espiya, mayroon na siyang mapa ng mansyon ni Margrave at sinabi pa niyang patay na ang asawa at anak nito. May isang silid sa mansyon na tanging si Margrave lamang ang pinapayagang pumasok, at madalas siyang nakikitang nagdadala roon ng pagkain. Ayon kay Sol, minsan niyang sinubukang pumasok ngunit nabigo, at maging ang mga espiya ni Miko ay hindi rin nagtagumpay na makapasok. Gayunpaman, naisip ni Liz ang isang plano, gagamit sila ng ilusyon upang magmukhang may magnanakaw na gumagamit ng mahika para makadaan sa pader. Dahil doon, siguradong matataranta si Margrave at siya na mismo ang magbubukas ng silid, at gagamitin nila ang huwad na 8-layer meister na si Rakuto sa palabas, at lahat ay sumang-ayon na mahusay ang ideya. Nag-aalala si Lucia na baka maiwanan si Kurt kasama ang demonyo sa workshop, ngunit ipinaliwanag ni Liz na isasama rin nila ito. Sinabi niyang magkakaroon si Margrave ng 3 araw na pista sa kanyang teritoryo, at iyon ang magiging perpektong pagkakataon upang madala si Rakuto sa kanya bilang pagpapakilala ng bagong 8-layer meister. Maaari rin nilang gamitin ang dahilan na kailangang mag-aral ni Kurt tungkol sa kultura ng lugar, ngunit sa totoo lang ay mga palusot lamang iyon, dahil pareho nilang gustong makasama si Kurt sa pista bilang isang date. Gumawa sila ng plano para sa operasyon sa 3 araw ng pista, upang pareho silang magkaroon ng tig-1 araw na makasama si Kurt bago matapos ang pagdiriwang. Hindi nagtagal, nagtungo na ang grupo sa teritoryo ni Margrave, at habang naglalakbay ay nakausap ni Kurt si Rakuto at humingi ng paumanhin dahil naisama siya sa kanilang misyon. Ngunit dahil si Rakuto ay ilusyon lamang na nilikha mula sa isipan ni Liz, matuwid itong sumagot na bilang isang marangal, tungkulin niyang pigilan ang ibang tao na gumawa ng kasamaan. Nabigla sina Lucia at Liz sa narinig, ngunit bahagyang kumalma nang sabihan ni Rakuto si Kurt na huwag ipaalam sa iba ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng maharlikang pamilya. Nang makarating sila sa tinutuluyan na bahay paupahan, nauna si Rakuto upang maghanda sa pakikipag-usap kay Margrave, at sinabi naman ni Lucia kay Kurt na siya ang magsisiyasat sa mansyon kinabukasan, habang alagaan niya sina Liz at Akuri. Nang magboluntaryo si Kurt na tumulong ay agad siyang pinigilan ni Liz, sinabi nitong dapat nilang pag-aralan ang pamilihan, at ginamit pa niya ang emosyonal na paraan na nasasabik daw si Akuri sa kanyang unang kasiyahan kasama ang kanyang ama. Dahil doon ay pumayag si Kurt na sumama sa kanila, at nang lumipas ang ilang araw ay masaya silang namamasyal sa pista, at tinanong ni Liz kung madalas na ba siyang pumupunta sa mga pista noong kasama pa niya ang grupo ng mga adventurer. Sinabi ni Kurt na marami silang napuntahang pista noon, ngunit hindi siya nakikisalamuha dahil palagi siyang abala sa pag-aayos ng kagamitan at pagbabantay sa karwahe habang ang iba ay nagdiriwang. Sa kanyang narinig ay naawa si Liz sa kanya, at sinabi ni Kurt na normal lang iyon para sa tagapamahala ng mga gawain, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang maging mabuting ama, kaya siya sumama sa pista upang maranasan ni Akuri ang mga bagay na hindi niya naranasan. Biglang hinawakan ni Liz ang kamay ni Kurt, at sinabi na dapat siyang magsaya sa pistang ito bilang kapalit ng lahat ng panahong hindi siya nakapagdiwang noon. Natunaw ang puso ni Kurt sa kanyang narinig, hindi alam na plano ni Liz na ipagtapat ang kanyang nararamdaman pagkatapos ng kanilang date. Habang lumalalim ang gabi ay nagpatuloy silang tatlo sa kasiyahan, at sa ilang sandali ay dinala ni Liz sina Kurt at Akuri sa isang tahimik na hardin kung saan makakalaro si Akuri kasama ang ibang mga bata. Doon niya binalak na makausap ng masinsinan si Kurt dahil masaya ito sa mga nangyari. Inisip ni Liz na iyon na ang tamang oras upang ipagtapat ang kanyang damdamin, umaasang lalo nitong mapapasaya si Kurt. Paglapit ni Liz kay Kurt ay napansin niyang seryoso ang ekspresyon nito, kaya't nagtataka siya kung ano ang nangyayari, hanggang sa mapagtanto niya na nasa harap na pala sila ng kastilyo ni Margrave, at nakatitig si Kurt dito. Naalala niyang nakalimutan niyang isaalang-alang ang bagay na iyon, kaya agad niyang tinanong si Kurt kung nag-aalala ba siya kay Hilda, at sinubukan nitong ipakita na ayos lang siya dahil naniwala siyang mailigtas ng lahat si Hilda at may tiwala siya sa kanila. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng pagkakasala dahil wala siyang magawa upang makatulong, at sinimulang ipaalam ni Liz ang lahat ng magagandang bagay na nagawa ni Kurt, ngunit hindi niya ito nakikita bilang espesyal. Sa halip ay sinabi niya na kahit sino ay kayang gawin ang mga bagay na iyon, at napaisip si Liz kung paano niya mapapatigil si Kurt sa pagmamaliit sa kanyang sarili, at napagtanto niyang hindi pa ito ang tamang oras upang aminin ang kanyang nararamdaman. Ngayon ay sinabi na lamang niya na labis niyang iginagalang at hinahangaan si Kurt, at ganoon din ang nararamdaman ng lahat sa kanilang pagawaan, at idinagdag pa niya na mahal siya ng lahat kaya sila nandito upang tulungan si Hilda.
Dahil sa kanyang mga sinabi ay napukaw ang damdamin ni Kurt at napaluha, sinabi niyang mahal din niya silang lahat at gusto niyang makatulong sa misyong ito. Nangako si Liz na patuloy silang magtutulungan, ngunit biglang tinawag ni Akuri si Kurt dahil nagugutom ito, kaya naputol ang kanilang emosyonal na sandali. Habang nagmamadaling lumapit si Kurt kay Akuri, napangiti na lang si Liz at naisip na sinayang niya ang pagkakataong umamin. Gayunman, masaya na rin siya dahil nakita niya ang dalisay ng ngiti ni Kurt, at ipinangako niya sa sarili na aamin din siya sa tamang panahon. Kinabukasan, si Lucia naman ang nakatakdang makipag-date kay Kurt, at bago sila umalis ay pinagmamasdan ni Lucia ang bagong espada na ginawa ni Kurt para sa kanya, matapos mawala ang dating espada niya sa laban kontra sa demonyo. Ginamit ni Kurt ang mataas na uri ng bato upang gawin ito, at humiram pa ng pandayan mula sa isang panday na duwende. Samantala, natawa pa ang panday nang sabihin ni Kurt na gagawa siya ng espada gamit ang dalawang pinaghalong napakabihirang metal, ngunit ipinakita ni Kurt ang kanyang kakayahan. Nang matapos ang espada, napakalakas at sobrang talas ng sandatang ito dahil kaya nitong hatiin ang isang malaking bato. Ngayon ay namangha ang panday na parabang nasaksihan niya ang obra ng isang Diyos ng panday, kaya agad itong naglakbay upang paunlarin ang kanyang sarili. Napangiti si Lucia habang inaalala iyon at nasasabik sa date nila ni Kurt, at sa kabutihang palad, pagod pa si Akuri mula sa pamimili kahapon kaya mahimbing pa ang tulog nito, at silang dalawa lang ni Kurt ang magkasama. Habang naglalakad, nag-isip si Lucia kung paano niya gagamitin ang kanyang karanasan bilang isang adventurer, upang dalhin si Kurt sa mga magagandang lugar sa lungsod at patunayan na mas magaling siya kaysa kay Liz. Habang naglalakad ay bigla siyang nakarinig ng kaguluhan, ilang mga siga ang nanggugulo at winasak ang tindahan ng isang kawawang lalaki. Sa simula ay binaliwala niya ito dahil ayaw niyang masira ang date nila, pero iba ang plano ni Kurt dahil agad siyang lumapit sa mga siga at pinatigil sila. Tinawag niya ang pansin ng mga ito at tinanong kung bakit nila sinisira ang tindahan, at habang nagtatalo sila, napabuntong hininga si Lucia, alam niyang hindi na naman magiging normal ang kanilang date. Ayon sa mga siga ay hindi raw masarap ang mga siopaw na tinda ng may-ari, at tinutulungan lang daw nila ang iba para hindi ito mabiktima, ngunit nagpasya si Kurt na siya mismo ang humusga at agad na bumili ng isang siopaw upang tikman niya ito. Tinikman niya ito at sinabi niyang napakasarap, halatang maingat na pinili ang mga sangkap na kanyang ginamit. Agad siyang tinulak pabalik ng maliit na lalaking may anyong pinya, sabay sabing tigilan niya ang pag-asta na parang si Gordon Ramsay. Sa kabutihang palad ay naroon si Lucia para pigilan siya, at ipinaliwanag ni Lucia sa mga siga na hindi naman food critic si Kurt, ngunit nagtatrabaho siya sa isang 8-layer meister, at sapat na iyon bilang patunay ng kanyang kakayahan sa pagluluto. Nagulat ang mga siga dahil alam nilang delikado ang makipag-away sa isang 8-layer, kaya't dali-dali silang tumakbo palayo. Nagpasalamat ang lalaki kay Kurt sa tulong nito, ngunit labis siyang nasugatan dahil sa mga bastos na iyon, at napansin ni Kurt na may nabali itong ilang buto at sinabi ni Lucia na gagaling din siya dahil sa gamot niya. Ngunit sa hindi inaasahan, tumanggi si Kurt at sinabi na mas mabuting dalhin na lang ito sa ospital kaysa bigyan ng gamot na gawa lamang ng isang baguhang kagaya niya. Bago pa man makasagot si Lucia, binuhat na ni Kurt ang sugatang lalaki at mabilis na tumakbo papunta sa ospital, at tuluyang nasira ang kanilang date. Ngayon ay malapit nang umiyak si Lucia, ngunit nang marinig niyang umiiyak ang anak ng may-ari ng tindahan, naisip niyang unahin itong tulungan. Habang pinapatahan niya ang bata, may dumaan na mga ngalakal na nag-aalok ng matamis na katas ng mansanas, ngunit agad niya itong nakilala bilang isa sa mga espiya ni Miko. Nang lumapit siya rito, ikinwento ng espiya na magkakaroon ng kompetisyon sa pagluluto ngayong araw, at sa loob ng 2 taon ay ang Garjol Restaurant ang laging nagwawagi. Ngunit ngayong taon, nakaramdam sila ng banta mula sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng masasarap na siopaw, kaya't kumuha sila ng mga siga para siraan ito. Dahil doon, uminit ang ulo ni Lucia nang malaman niya na ang mga walang hiyang taga-Garjol ang dahilan kung bakit nasira ang date nila. Gayunman, naisip niyang kapag nakabalik si Kurt, maaayos din ang lahat at maaari pa nilang ipagpatuloy ang kanilang araw. Nang bumalik si Kurt, may dala itong masamang balita, ipinahayag niya na matindi pala ang pinsalang tinamo ng may-ari ng tindahan, kaya't kailangang manatili ito sa ospital ng maghapon. Dagdag pa niya, lubha rin itong nag-aalala para sa kanyang anak at sa tindahan, at alam na ni Lucia kung saan papunta ang usapan, at hindi nga siya nagkamali, nagtanong si Kurt kung maaari siyang tumulong sa tindahan muna. Ipinangako na raw niya sa may-ari na siya na ang bahala na magbantay,
at hindi nagawa ni Lucia na tumanggi sa kanya, ngunit dahil dito ay nagpasya si Lucia na bumawi sa Garjol Restaurant. Sinabi niya kay Kurt na tutulungan niya itong magluto ng mas masarap na siopaw upang manalo sa kompetisyon, ngunit sinabi ng anak ng may-ari na si Luna, na hindi na nila iyon magagawa dahil itinapon ng mga siga ang lahat ng palaman. Gayunpaman, pinapakalma siya ni Lucia at sinabing makakagawa pa rin sila ng paraan, at tumango naman si Kurt nang tinanong niya ito kung kaya nitong magluto ng masarap na siopaw gamit ang mga natitirang sangkap. Ngayon ay sinabi ni Lucia na turuan niya si Luna kung paano ito gawin, dahil siya ang dapat manalo sa kompetisyon upang mapasaya ang kanyang ama. Habang naghahanda, tinanong ni Lucia kung anong mga sangkap ang dapat niyang bilhin, at sinabi ni Kurt na bumili siya ng maraming matamis na mansanas mula sa palengke, at kunin din niya ang pulang munggo na napanalunan niya kahapon sa isang laro. Samantala, plano raw niyang maghukay sa tapat mismo ng kanilang pwesto, ngunit nagulat si Lucia at tinanong si Kurt kung sigurado ba siya na gusto niyang maghukay sa gitna ng kalsada. Sinabi ni Kurt na ayos lang dahil mabilis naman siyang magtrabaho at tatakpan din agad ang hukay, ngunit pinayuhan siya ni Lucia na kumuha muna ng permit bago gawin iyon. Maya-maya, nagsimula nang umikot ang mga hurado sa bawat tindahang kalahok sa kompetisyon, at lubos nilang pinuri ang mga donut ng Garjol Restaurant. Buong kumpiyansa ang lahat na siya ang mananalo dahil wala ni isa man ang makakatapat sa kanyang galing. Bukod pa roon, binayaran ng matabang may-ari ng restaurant ang isa sa mga hurado, kaya sigurado siya ang magwawagi kahit ano pa ang mangyari. Ngunit maya-maya, may narinig silang mga tao na pumupuri sa isang tindahan ng siopaw at ibinahagi pa nila ito sa ibang tao sa kalsada. Nang marinig iyon ng matabang lalaki, nataranta siya dahil sigurado siyang isinara na ng mga siga ang tindahan ng siopaw. Ngunit nang agad siyang tumakbo papunta roon ay nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mahabang pila ng mga tao. Mabilis na maubos ang mga paninda, at bukod pa roon ay may mainit na bukal sa tabi ng tindahan, kaya't hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kasabay nito ay dumating din ang mga hurado, at agad niyang sinabihan ang mga tao na huwag tikman ang mga tinapay, dahil nilagyan raw iyon ng itim na malagkit na palaman na baka delikado sa kanilang kalusugan. Sakto namang dumating si Luna, at hiniling sa mga hurado na tikman muna nila ang kanilang mga siopaw bago sila magpasya, at kinuha ng huradong binayaran ng matabang lalaki ang isa sa mga tinapay at binuksan ito. Lumitaw ang itim na palaman sa loob, kaya agad na ipinaliwanag ni Luna na gawa iyon sa pinakuloang munggo at matamis na katas ng mga mansanas, na ayon sa itinuro ni Kurt. Namangha ang mga hurado sa kakaibang kombinasyong iyon, at nang tikman nila ang tinapay, labis silang natuwa at napahanga. Ngayon ay nagsimula ng magalit ang matabang lalaki, ngunit nang siya mismo ang tumikim ng siopaw, nabigla rin siya sa sarap nito dahil parang nasa food wars ang reaksyon niya. Sa ilang sandali ay dumating din si Lucia upang suportahan si Luna, at ipinaliwanag niya sa mga hurado na malambot ang tinapay dahil ginamit nilang tubig ay may halong baking soda. Nagtaka ang matabang lalaki kung saan nila nakuha iyon, at sagot ni Lucia ay mula mismo sa mainit na bukal sa harap ng kanilang tindahan. Gulat na gulat ang mataba at tinanong kung paano nagkaroon ng hot spring doon, at ipinagmamalaki ni Lucia na si Kurt mismo ang naghukay sa lupa, ngunit nang hindi siya makapaniwala ay ibinunyag ni Lucia na nagtatrabaho si Kurt sa isang 8-layer meister at bigla siyang natahimik. Sa kabila ng kanyang pagkataranta, bigla siyang nakaisip ng paraan at sinabing ilegal ang ginawa nila dahil naghukay sila ng walang pahintulot at dapat silang parusahan, ngunit ngumiti lang si Lucia at ipinakita ang permit na nakuha mismo nila sa tulong ni Margrave. Dahil doon ay nanlumo ang matabang lalaki, habang ipinapaliwanag ni Lucia na ang bukal na hinukay ni Kurt ay gagamitin bilang paliguan, at ilalagay ito sa ilalim ng pangangalaga ng pamahalaan bilang bagong tourist attraction. Ngayon ay halos mabaliw sa inis ang matabang lalaki, kaya't hinila niya ang huradong binayaran niya at sinabing gawin na ang trabaho nito at hikayatin ang iba pang mga hurado. Gayunpaman, tila nabuksan ang isipan ng hurado matapos niyang matikman ang tinapay, kaya tumanggi ito at sinabi na hindi niya kayang bigyan ng masamang marka ang tindahan, sabay sabing hindi na niya kailangan ang suhol. Sa sobrang desperasyon, nakita ng mataba ang 3 siga na inupahan niya na nagtatago sa likod ng kanto, kaya't agad niyang nilapitan ang mga ito at inutusan na sirain ang tindahan, sabay pangako na ilalabas niya sila sa kulungan kung sakali. Ngunit laking gulat niya nang bigla silang magsalita sa matinis na boses, sabay sabing hindi na nila uulitin iyon, at napatulala ang mataba dahil nagtataka siya kung paano nag-iba ang boses nila. Maya-maya, napagtanto niyang ang 3 siga ay hindi totoong tao, kundi mga ilusyon na nilikha ni Liz,
at sa tabi niya ay nakatayo ang prinsesa kasama ang dalawang espiya at handa nang tapusin ang laro. Sinabihan niya ang mataba na ang mga siga na inupahan nito ay nabubulok na ngayon sa kulungan, at siya naman ang susunod, at pagkatapos doon ay dumating din si Lucia upang harangin ang kanyang pagtakas. Ibinunyag niya na alam nila na ang mataba ang nagbibigay ng mga sangkap sa kastilyo ni Margrave, at ginagamit pa nito ang mga tirang pagkain mula sa kusina ng kastilyo sa sariling kainan. Bukod pa rito, alam din ni Lucia na nilalagyan niya ng pinagbabawal na sangkap ang kanyang pagkain upang gawing adik ang mga customer at palaging bumalik sa kanyang tindahan. Ngayon ay kinabahan ang mataba at nang nagtanong siya kung paano niya ito nalaman, bigla namang nagbago ng anyo si Liz gamit ang sandatang binigay ni Kurt. Sinabi niya na minsan siyang nagpunta sa kusina ng Panginoon habang nagkukunwaring siya ang mataba, at doon nagsalita ang mga chef tungkol sa lahat ng kanilang nalalaman. Pagkatapos ay sinabihan ni Lucia ang mataba na sumuko na lang, at tanggapin ang parusang pagkakabilanggo dahil sa kanyang mga kasalanan, ngunit dahil sa takot at desperasyon, hinugot ng mataba ang kanyang patalim at sinugod si Liz. Sa kabutihang palad ay agad siyang napigilan ng mga espiya, at ipinaliwanag ni Lucia na mas mabigat pa ang kanyang parusa ngayon dahil tinangka niyang patayin ang isang miyembro ng Maharlika. Gayunpaman ay hindi agad ito naintindihan ng mataba hanggang sa ipakilala ng maayos ni Liz ang sarili niya, at doon tuluyang bumagsak ang kanyang loob. Matapos ang lahat, tinukso pa ni Liz si Lucia tungkol sa nabigong date nito kay Kurt, ngunit ngumiti lang si Lucia at sinabing ayos lang iyon dahil masaya naman si Kurt. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.